Akala mo ba, hindi ko alam? Malakas na tawa ni Vanessa habang nakapamewang sa harap ko. Kawawa ka naman, Elena. Ikaw ang legal na asawa, pero ako ang pinili niyang pakasalan sa Vegas. Sumingit si Marco, may ngising puno ng pangmamaliit. Face it, Elena. Ikaw lang ang boring na asawa na naiwan sa bahay, habang kami, nag-e-enjoy. Kumapit ang kamay ko sa envelope na hawak ko. Pinipigilan ng ngiti. Tapos na ba kayo? Mahinahon kong tanong. Lalong lumakas ang tawa nila. Hindi nila alam, ang papel sa loob ng envelope ang sisira sa lahat ng akala nila. At may isa pa akong sekreto na hindi nila kailanman inasahan. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Tahimik ang umaga sa malaking mansyon sa Forbes Park habang dahan-dahang sumisikat ang araw sa mga malalaking bentanang salamin. Ang ginintoang liwanag ay tumatama sa marble floor ng living room, nagbibigay ng kakaibang kinang sa buong bahay. Nakaupo ako sa mahabang dining table habang maingat na inaayos ang mga plato para sa almusal. Ma'am Elena, ilalagay ko na po ba ang kape ni sir? Tanong ng house helper ni si Lisa habang hawak ang tray. Ngumiti ako. Oo Lisa, malapit na rin siyang bumaba. Sa labas ng bahay maririnig ang mahina ngunit pamilyar na tunog ng fountain sa hardin. Tahimik at maayos ang lahat. Parang eksaktong larawan ng isang perpektong buhay. At sa loob ng maraming taon, iyon din ang akala ko. Makalipas ang ilang minuto, narinig ko ang tunog ng mga hakbang pababa ng hagdan. Good morning, sabi ni Marco habang inaayos ang cuff ng kanyang mamahaling suit. Matangkad siya, gwapo, at palaging may aura ng kumpiyansa na parang natural na sa kanyang tagumpay. Hindi nakakapagtaka kung bakit mabilis lumaki ang kanyang negosyo sa real estate at construction. Tumayo ako upang salubungin siya. Good morning, sagot ko habang iniabot ang kape niya. Maaga ka ngayon. Umupo siya sa harapan ko at uminom ng kape. May meeting ako sa investors mamaya, sagot niya. Big project. Kung ma-close namin to, dobleng kita ng kumpanya. Napangiti ako. Alam kong kaya mo yan. Sanay na akong suportahan siya sa lahat ng bagay. Sa mga mahahabang gabi ng trabaho, sa mga business dinner, at sa pagkakataong kailangan niyang maglakbay para sa kumpanya. Maraming tao ang nagsasabi na swerte ako kay Marco. Successful businessman, guwapo, mayaman. At sa labas mukhang perpekto ang aming pagsasama. By the way, sabi ko habang hinihiwa ang toast, may charity event sa Sabado. Naisip kong sumama tayo. Saglit siyang natigil. Sabado? Sabi niya habang iniisip. May business trip ako. Bahagya akong napakunot ang noo. Business trip na naman? Singapore, sagot niya agad. Conference. Tumango ako. Okay. Hindi na iyon bago. Sa totoo lang, naging normal na ang kanyang madalas na pag-alis. Halos buwan-buwan ay may bagong trip. Singapore, Hong Kong, Dubai. At bilang asawa, pinili kong magtiwala. Pagkatapos ng almusal, tumayo si Marco at kinuha ang kanyang briefcase. Lumapit siya sa akin at tinalikan ako sa pisngi. Take care, sabi niya. Good luck sa meeting, sagot ko naman. Pinanood ko siyang lumabas ng bahay habang papunta sa kanyang itim na luxury car. Pag-alis ng sasakyan sa driveway, muling bumalik ang katahimikan sa mansyon. Dati, gusto ko ang ganitong katahimikan. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, may kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Parang may kulang o may mali. Lumipas ang araw na abala ako sa mga gawain sa bahay at sa foundation na tinutulungan ko. Bandang gabi, nakaupo ako sa sala habang nagbabasa ng libro. 10:00 na, wala pa si Marco. Hindi na bago iyon. Minsan nga lampas hating gabi na siya kung umuwi.
Bandang 11:11 nang marinig ko ang tunog ng kotse sa labas. Tumayo ako at naglakad papunta sa pinto. Pagpasok ni Marco, mukhang pagod siya. "Late ka na naman," sabi ko. Ngumiti siya ng pilit. "Traffic at tumaba ang meeting." Tumango lamang ako. "May hapunan pa sa kusina kung gusto mo." "Salamat," sabi niya habang tinatanggal ang kanyang coat. Habang kumakain siya sa dining table, napansin kong tahimik siya. Dati, palagi siyang nagkukwento tungkol sa trabaho. Ngayon, halos wala na. "Kamusta ang meeting?" tanong ko. "Okay naman," sagot niya ng maikli. Tapos, hindi na siya nagdadagdag ng kahit ano. Makalipas ang ilang minuto, tumunog ang kanyang phone. Mabilis ito ang kinuha, tiningnan ng screen. Napansin kong bahagya siyang nagulat. "Work call?" sabi niya agad. Tumayo siya't lumayo habang sinasagot ang tawag. Tahimik akong nakaupo sa mesa. Pinagmamasdan siya mula sa malayo. Mahina ang boses niya, pero malinaw na hindi iyon normal na business call. Pagbalik niya, kinuha niya ang kanyang laptop. "May kailangan lang akong tapusin," sabi niya. Tumango ako. "Okay." Lumipas ang 1 oras, 2 oras. Bandang 1:00 na ng madaling araw nang tuluyan siyang umakyat sa kwarto. Pagkatapos niyang pumasok sa banyo, napansin kong naiwan niyang bukas ang laptop sa mesa. Hindi ko sana papansinin. Hindi ko sana gagalawin. Pero may kung anong nagtulak sa akin na tumingin. Marahil ay instinct. Marahil ay kaba. Dahan-dahan akong lumapit. Nakabukas ang email niya sa screen. At doon ko nakita, isang booking confirmation. Maliwanag ang logo sa itaas ng email. Las Vegas Luxury Suites. Napakunot ang noo ko habang binabasa ang detalye. Reservation confirmed. 2 guests. Wedding package included. Parang biglang lumamig ang buong katawan ko. Wedding package? Hindi ako makagalaw habang nakatitig sa screen. Hindi iyon conference. Hindi iyon business trip. At higit sa lahat, hindi ako kasama sa reservation. Sa baba ng email may isang pangalan na hindi ko pa kailanman naririnig. Guest, Vanessa Rivera. Mahigpit kong hinawakan ang gilid ng mesa habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Sa loob ng banyo, maririnig ang tunog ng dumadaloy na tubig mula sa shower. Hindi alam ni Marco na nakikita ko ang lahat. At sa unang pagkakataon sa loob ng aming kasal, may pakiramdam akong may isang lihim na malapit nang sirain ang lahat ng akala kong perpekto sa aming buhay. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang kasinungalingang iyon, pero isang bagay ang malinaw sa akin habang nakatitig sa screen. Ang trip na iyon sa Vegas, hindi tungkol sa negosyo, at ang pangalan ni Vanessa ay simula pa lamang ng isang kwentong hindi ko kailanman inaasahan. Hindi ako agad nakatulog ng gabi iyon. Tahimik ang buong mansyon, pero sa isip ko parang may malakas na ingay. Mga tanong na paulit-ulit na bumabalik. Vegas, wedding package, 2 guests. At ang pangalan na hindi ko pa naririnig noon, Vanessa Rivera. Katabi ko sa kama si Marco, mahimbing ang tulog at parang walang anumang lihim na tinatago. Pinagmasdan ko siya sa madilim na kwarto. Ang mahina lang na ilaw mula sa bedside lamp ang nabibigay liwanag sa kanyang mukha. Ito ang lalaking minahal ko ng maraming taon. Ito ang lalaking sinuportahan ko sa lahat ng pangarap niya. Pero ngayon may pakiramdam ako na may bahagi ng buhay niya na hindi ko nakilala. Huminga ako ng malalim. Baka may paliwanag lang. Baka may ibang dahilan. Pero kahit anong pilit ko sa sarili ko, may mabigat na pakiramdam na ayaw mawala sa dibdib ko. Kinabukasan ng umaga, maliwanag ang sikat ng araw sa kusina. Amoy na amoy ang bagong lutong pandesal at kape. Karaniwan, paborito ko ang mga ganitong umaga. Pero ngayon, may tensyon sa hangin. Nasa harap ko si Marco sa dining table. Nagbabasa ng email sa phone habang umiinom ng kape. Tahimik lang ako habang pinagmamasdan siya. Kailangan kong magtanong. Hindi ako makakatulog kung hindi.
Marco, sabi ko nang mahinahon na tumingala siya. Kinuha ko ang tasa ng kape ko bago magsalita. Yung trip mo sa Vegas, bahagya siyang natigil. 1 segundo lang. Pero napansin ko. Oo, sagot niya. Tinanan ko siya ng diretso. Conference ba talaga yon? Ngumiti siya. Parang normal lang ang tanong ko. Of course, sagot niya agad. International Real Estate Conference. Sa Vegas? Tanong ko. Yeah. Uminom siya ng kape bago nagpatuloy. Malaking event, maraming investors. Opportunity para sa kumpanya. Tahimik akong nakinig. Mukhang handa ang sagot niya. Parang matagal niya nang alam na may magtatanong tungkol doon. May kasama ka ba sa trip? Tanong ko ulit. Sandali siyang nag-isip. Mga business partner siguro? Sagot niya. Why? Bahagya akong ngumiti. Wala naman, curious lang. Pero sa loob ko, ramdam ko na may mali. Dahil kagabi, malinaw kong nabasa ang email. 2 guests, wedding package. At ang pangalan na iyon ay Vanessa. Bakit? Tanong niya bigla habang nakatingin sa akin. May problema ba? Mabilis akong umiling. Wala. Ayokong ipakita na may alam ako. Hindi pa. Just asking, sabi ko. Ngumiti siya ulit, pero may kakaibang bagay sa ngiting iyon. Parang may tinatago. Pagkatapos ng almusal, nagmamadali siyang umalis. Late na ako, sabi niya habang kinukuha ang briefcase. Lumapit siya at hinalikan ako sa noo. Take care. Drive safe, sagot ko naman. Pinanood ko siyang lumabas ang bahay. Nang mawala ang kotse niya sa gate, dahan-dahan akong napaupo sa sofa. Tahimik ang bahay. Pero ngayon, ang katahimikan ay parang may bigat. Lumipas ang tanghali nang hindi ko namamalayan. Sinubukan kong magbasa ng libro. Hindi ako makapag-focus. Sinubukan kong manood ng TV. Wala ring gana. Paikot-ikot lang ang isip ko sa nakita ko kagabi. Hanggang sa biglang tumunog ang phone ko. Isang unknown number at napakunot ang noo ko. Hindi ako madalas tumanggap ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Pero sinagot ko pa rin. Hello? Sandaling katahimikan. Tapos may boses ng babae. Mahina pero malinaw. Si Elena ba ito? Oo, sagot ko. Sino to? Hindi agad siya sumagot. Para siyang nag-iisip kung magsasalita ba siya o hindi. Hindi mo ako kilala, sabi niya. Bahagya ako na inis. Then why are you calling? Huminga siya ng malalim. Alam mo ba kung nasaan ang asawa mo? Nanigas ako. Anong ibig mong sabihin? May maikling tawa sa kabilang linya. Hindi masaya. Parang mapait. Hindi niya talaga sinabi sa'yo? Mas bumilis ang tibok ng puso ko. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Sandaling katahimikan ulit. Pagkatapos, isang pangalan pang lumabas sa bibig niya. Vanessa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kilalang kilala niya iyon. Sabi ng babae sa phone. Mahigpit kong hinawakan ng phone. Who are you? Someone who knows the truth. Naramdaman kong nanginginig ang kamay ko. Anong sinasabi mo? Tanungin mo ang asawa mo tungkol kay Vanessa. Sagot niya. Tapos tingnan mo kung magsisinungaling pa rin siya. Wait. Pero bago pa ako makapagtanong, bigla nang naputol ang tawag. Hello? Tahimik ang linya. Unti-unti kong ibinaba ang phone. Parang bumigat ang hangin sa paligid ko. Ang pangalang iyon, Vanessa. Hindi na iyon basta pangalan lang sa email. May taong tumawag para sabihin yon sa akin. Ibig sabihin, may ibang taong nakakaalam. At malamang, hindi ako ang unang nakadiskubre. Bandang hapon, nasa study room ako ng mansyon. Malaki ang kwarto. May bookshelf na umaabot hanggang kisame at malalaking bintana na nakatanaw sa hardin. Pero kahit gaanong kaganda ang paligid, hindi ako mapakali. Nasa harap ako ng laptop.
At sa screen, isang social media search bar. Dahan-dahan kong tinayp ang pangalan. Vanessa Rivera. Ilang segundo bago lumabas sa mga resulta. Maraming account. Pero may isang profile na agad kong napansin. Professional photos, designer codes, luxury lifestyle. Binuksan ko ang profile at lumabas ang mukha ng isang babae. Maganda siya, mahabang buhok, matapang ang tingin, at may kumpiyansa sa bawat larawan. Mukhang sanay sa atensyon. Sanay sa mamahaling buhay. Dahan-dahan ako nag-scroll sa mga posts niya. Mga larawan sa beach, luxury hotels, fine dining restaurants. Mga caption na puro quotes tungkol sa success at freedom. Pero may isang larawan na nagpatigil sa akin. Isang dinner photo sa isang mamahaling restaurant. Dim ang ilaw, may kandila sa gitna ng mesa. At sa kabilang side ng mesa, isang lalaking nakangiti. Nanlambot ang mga kamay ko. Kilala ko ang mukha na iyon, si Marco. Hindi niya nakaharap ang kamera ng buo pero malinaw pa rin. Ang parehong ngiti, ang parehong suit, ang parehong lalaking kasama ko sa bahay gabi-gabi. Parang biglang lumabig ang buong katawan ko. Nag-scroll pa ako. May isa pang larawan. Sa loob ng isang luxury car. Magkatabi sila. Mas malapit. Mas komportable. Sa caption nakalagay, "Some trips are worth a secret." Hindi ko namalayan na napahigpit na pala ang hawak ko sa mouse. Trip, Vegas, wedding package, 2 guests. Unti-unti nagkakabit-kabit ang mga peraso ng kwento. Hindi ito aksidente. Hindi ito misunderstanding. At higit sa lahat, hindi ito business trip. Matagal ko pang pinagmasdan ang larawan nila. Ang lalaking akala ko ay buong-buo kong kilala. At ang babae ngayon ko lang nalaman na may lugar pala sa buhay niya. Dahan-dahan kong isinara ang laptop. Tahimik ang buong kwarto. Sa labas ng bintana maririnig ang hangin na dumadaan sa mga puno ng hardin. Pero sa loob ko, parang may isang bagay na unti-unting nababasag. Hindi pa ako umiiyak. Hindi pa ako nagagalit. Sa halip ay may isang kakaibang pakiramdam na lumilitaw. Isang malamig na katahimikan. Dahil ngayon, hindi na ito basta hinala. May pangalan na ang babae. May mukha at may ebidensya. At sa unang pagkakataon, nagsimula ako magtanong sa sarili ko ng isang bagay na hindi ko kailanman naisip noon. Hanggang kailan niya ako niloloko? 3 araw na ang lumipas mula nang makita ko ang larawan ni Vanessa. 3 araw ng katahimikan. 3 araw na parang normal lang ang lahat. Si Marco ay pareho pa rin. Maagang umaalis, late umuuwi. May mga meeting, may tawag sa phone na hindi ko naririnig ng buo. At ako, nagkunwari. Nagkunwari na wala akong alam. Pero sa loob ko, unti-unti nang nabubuo ang isang desisyon. Kung gusto kong malaman ang buong katotohanan, hindi sapat ang mga larawan sa social media. Kailangan kong makita mismo. Gabi ng Biyernes nang dumating ang pagkakataon. Nasa sala kami ni Marco. Nanonood ako ng TV habang siya naman ay nakatutok sa phone niya. Bigla siyang tumayo. "May dinner meeting ako mamaya," sabi niya habang iniaabot ang coat niya. Tiningnan ko siya. "Ngayon?" "Last minute," sagot niya. "Investor." Tumango lamang ako. "Okay." Ngumiti siya ng bahagya. Parang relieved na hindi ako nagtatanong. Hindi ako magtatagal. Pinanood ko siyang lumabas ng bahay. Narinig ko ang tunog ng makina ng kotse niya habang umaalis sa driveway. Tahimik ulit ang mansyon. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos, tumayo ako. Hindi ako nagdalawang isip. Kinuha ko ang handbag ko at ang susi ng kotse. Kung may dinner meeting siya, malalaman ko kung sino ang kamiting niya. Ang gabi malamig habang nagmamaneho ako sa mga kalsada ng Makati. Maliwanag ang mga ilaw ng mga gusali, parang mga bituin na nakakalat sa lungsod. Sa harap ko, ilang metro lang ang layo, ang itim na kotse ni Marco. Hindi niya alam na sinusundan ko siya. Pinipilit kong manatiling kalmado habang hawak ang manibela.
Bumilis ang tibok ng puso ko sa bawat kanto na nililiko niya, hanggang sa tuluyan na siyang huminto sa harap ng isang malaking gusali. Isang luxury hotel. May malaking sign sa harap. The Imperial Grand. Isa ito sa pinakasikat na hotel sa lungsod, kilala sa mamahaling restaurant at private dining. Huminto ako sa kabilang side ng street. Pinanood ko si Marco na bumaba ng kotse. Maayos ang suot niyang suit, parang may importanteng event. Huminga ako ng malalim bago bumaba sa kotse. Pagpasok ko sa lobby ng hotel, agad kong naamoy ang halimuyak ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak. Makintabang marble floor, tahimik ang paligid. Maliban sa mahihinang usapan ng mga bisita, dumiretso ako sa restaurant. Sa loob ay dim ang ilaw. May mga kandila sa bawat mesa. At may mahina na jazz music sa background. Nagpangkap akong naghahanap ng upuan habang ang totoo, hinahanap ko si Marco. At ilang segundo lang, nakikita ko siya. Nasa isang sulok na mesa. Hindi siya nag-iisa. May babaeng nakaupo sa tapat niya. Mahabang buhok, nakasuot ng eleganteng dress. At kahit mula sa malayo, kilala ko na agad ang mukha niya. Si Vanessa. Parang tumigil ang oras niya. Hindi ko inaasahan na ganito ko silang makikita. Magkatapat, magkaharap. Parang mag-asawa. Nagtago ako sa likod ng isang malaking pillar malapit sa bar area. Mula roon, malinaw ko silang nakikita. Nagsasalita si Marco habang nakangiti. May hawak siyang wine glass. Si Vanessa naman ay nakasandal ng bahagya sa mesa. Nakatingin sa kanya na parang siya lang ang tao sa mundo. Tumatawa sila. Komportable. Parang matagal na silang ganito. Parang. Hindi ako kailanman naging bahagi ng buhay ni Marco. Mahigpit kong hinawakan ang strap ng handbag ko. Masakit. Pero kailangan kong manatili. Kailangan kong marinig ang usapan nila. Lumipas ang ilang minuto. Nag-order sila ng pagkain. May steak sa mesa nila. May red wine. Tahimik lang ako sa sulok. Nagpapanggap na nag-check ng phone habang palihim na nakikinig. Hindi ko marinig lahat ng sinasabi nila. Pero may mga salitang malinaw. Vegas, reservation, at last. Napahigpit ang hawak ko sa phone ko. Pagkatapos, narinig ko ang isang linyang nagpatigil sa tibok ng puso ko. After Vegas wedding, sabi ni Vanessa habang nakangiti. Finally, magiging legal na tayo. Parang may sumabog sa ulo ko. Vegas wedding. Hindi nga conference. Hindi business trip. Kasalan. At kasalan nila. Tumawa si Marco ng mahina. Konting tiis na lang, sabi niya. Hinawakan niya ang kamay ni Vanessa sa ibabaw ng mesa. Pagbalik natin galing Vegas, wala na tayong kailangang itago. Paano si Elena? Tanong ni Vanessa. Parang may kutsilyong pumasok sa dibdib ko nang marinig ang pangalan ko sa bibig nila. Ngumiti si Marco ng may pagmamaliit. Don't worry about her. Nanlamig ang buong katawan ko. She's too trusting. Dagdag niya pa. Tumawa si Vanessa. Poor wife. Hindi ko na marinig ang ibang sinabi nila. Parang may malakas na ingay sa loob ng ulo ko. Poor wife. Ako yon. Ako ang tinutukoy nila. Ang babaeng iniwan sa bahay habang sila ay nagpaplano ng kasal nila. Unti-unting lumabo ang paningin ko. Pinilit kong huminga ng malalim. Huwag kang iiyak. Huwag dito. Hindi ngayon. Mula sa sulok nakita ko si Marco. Nailabas ang maliit na kahon mula sa bulsa niya. Isang singsing. Napanganga si Vanessa. Oh my God! Lumapit siya sa mesa. Marco? Consider this practice for Vegas. Sabi niya habang nakangiti. Isinuot niya ang singsing sa daliri ni Vanessa. Nagpalakpakan ng ilang tao sa paligid nila. Akala ng mga tao sa restaurant romantic moment iyon. Walang nakakaalam na sa kabilang sulok ng kwarto may isang babaeng tahimik na nasisira na ang mundo. Ako. Tumayo si Vanessa at niyakap si Marco. Mahigpit, masaya. Habang ako, parang unti-unting nawawala ang lahat ng alam kong buhay.
Hindi ko na kayang manatili. Dahan-dahan akong tumalikod at lumabas ng restaurant. Paglabas ko sa hotel, sinulubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Huminga ako ng malalim. Pero parang walang hangin na pumapasok sa dibdib ko. Sumakay ako sa kotse ko. Hindi ko agad pinaandar ang makina. Tahimik lang ako nakaupo. Pinagmamasdan ng ilaw ng lungsod sa harap ko. Ang parehong lungsod kung saan akala ko ay masaya ang buhay ko. Ngayon, parang ibang mundo na. Sa loob ng restaurant na yon, si Marco at Vanessa ay patuloy na nagtatawanan. Pinaplano ang kanilang kasal, pinaplano ang buhay nila. Habang ako, ang legal na asawa, ay tila isang taong hindi na mahalaga. Unti-unting pumatak ang luha ko. Tahimik, mabagal, pero may kasabay ng sakit na iyon. May isang bagay na unti-unting nagbabago sa loob ko. Hindi lamang lungkot, hindi lamang galit, kundi isang malamig na desisyon. Dahil ngayon, alam ko na ang totoo. Hindi na ito hinala. Hindi na ito kwento sa social media. Narinig ko mismo. Vegas wedding. At kung iniisip ni Marco na magiging madali para sa kanyang lahat, hindi niya pa alam na ang babaeng iniwan niya sa bahay ay hindi basta-bastang mawawala. At ang gabing ito, ang gabi na gumuho ang mundo ko, ay siya ring gabi na nagsimula akong mag-isip kung paano kong babawiin ang lahat. Malamig ang hangin na makarating ako sa mansyon ng gabing iyon. Tahimik ang buong lugar. Ang malalaking ilaw sa hardin ay nagbigay ng mahinang liwanag sa fountain sa gitna ng driveway. Maririnig ang tuloy-tuloy na agos ng tubig na parang walang pakialam sa lahat ng nangyayari. Ipinork ko ang kotse at sandaling umupo lamang sa loob. Hindi ako bumaba. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatingin lang sa mansyon. Sa bahay na matagal kong tinawag na tahanan. Dati kapag umuwi ako dito, pakiramdam ko ligtas ako. Ngayon, parang may ibang ibig sabihin ng lahat. Huminga ako ng malalim bago tuluyang bumaba ng kotse. Pagpasok ko sa loob ng bahay, agad akong sinalubong ni Liza sa sala. "Ma'am Elena, kakain po ba kayo?" Tanong niya. Umiling ako ng bahagya. "Hindi na Lisa, busog pa ako." Ngumiti siya. "Sige po, nasa kusina lang po kami kung may kailangan kayo." Tumango lamang ako. Hindi niya alam kung anong nangyari ngayong gabi. Wala sa bahay na ito may alam. At ganun din ang plano ko. Hindi ko ipapakita. Hindi pa. Umakyat ako sa kwarto namin ni Marco. Malaki ang silid, may malawak na bintana na nakaharap sa hardin. May king-size bed at may malaking chandelier sa gitna ng kisame. Lahat ng bagay sa kwarto ay mamahalin. Pero sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay walang halaga ang lahat. Umupo ako sa gilid ng kama. Unti-unti kong tinanggal ang sapatos ko. Doon ko lang napansin na nanginginig pala ang mga kamay ko. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa mga narinig ko kanina. After Vegas wedding, finally magiging legal na tayo. Don't worry about her. She's too trusting. Mahigpit kong ipinikit ang mga mata ko. Sandaling may pumatak na luha. Isa, dalawa, pero agad ko rin itong pinunasan. Hindi ako pwedeng manatiling ganito. Kung umiiyak lang ako, walang magbabago. At malinaw na sa akin ngayon ang isang bagay. Niloko ako ni Marco. Hindi lamang simpleng pagtataksil. Pinaplano niya akong iwan. Pinaplano niyang pakasalan ng ibang babae habang ako ang legal niyang asawa. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay tumayo ako. Kung may natutunan ako sa lahat ng taon ng pagsasama namin ni Marco, ito iyon. Hindi siya nananalo sa negosyo dahil sa swerte. Nananalo siya dahil palagi siyang isang hakbang sa unahan. Pero ngayon, panahon na para ako naman ang mag-isip ng ganoon. Bandang 12:00 ng gabi nang dumating si Marco. Narinig ko ang tunog ng kotse niya sa labas. Nasa study room ako ng bahay. Tahimik ang kwarto, may malaking wooden desk, shelves na puno ng mga libro, at mahina lang ang ilaw mula sa table lamp. Nasa harap ko ang laptop, pero hindi ko pa rin ito binubuksan. Narinig ko ang mga hakbang ni Marco sa hallway. Pagkatapos ay bumukas ang pinto ng study room. "Ah, nandito ka pala," sabi niya.
Ngumiti ako ng normal. Hindi pa ako inaantok. Lumapit siya, tinanggal ang kanyang coat. Late na meeting, sabi niya. Tumango naman ako. Okay lang. Pinagmasdan ko siya. Kung hindi ko nakita ang lahat kanina, iisipin ko pa rin na normal lang ang gabi niya. Umupo siya sa sofa sa kabilang side ng kwarto. May ginagawa ka? Tanong niya. Tiningnan ko lang yung mga old files natin. Sagot ko naman. Why? Curious lang. Sabi ko habang nakangiti. Hindi siya nagdududa. Tumango lang siya. Mauna na ako sa kwarto. Pagod ako. Sige. Pinanood ko siyang lumabas ng study room. Nang tuluyang sumara ang pinto na wala ang ngiti ko. Dahan-dahan kong binuksan ang laptop. Kung may kasinungalingan si Marco, sigurado akong may bakas iyon sa negosyo niya. Mahigit 1 oras ako naghanap ng mga dokumento sa company files. Hindi ako masyadong involved sa negosyo ni Marco noon. Pero may access ako sa ilang legal documents dahil asawa niya ako. Unti-unti kong binubuksan ang mga folder, financial reports, ownership records, board agreements. Habang binabasa ko ang mga yon, napansin ko ang isang lumang file. Corporate Structure Agreement 7 years ago. Napakunot ang noo ko. 7 taon na ang nakalipas. Panahon iyon kung kailan nagsisimula pa lang ang kumpanya ni Marco. Binuksan ko ang document. Mahaba ito at puro legal terms at signatures. Pero may isang bahagi na agad kong napansin. Primary shareholders, Marco Villanueva, 45%. Elena Villanueva, 40%. 2 iba pang investors, tig 7.5%. Napaatras ako sa upuan. Sandali ako napatitig sa screen. 40%? Nakapangalan sa akin. Hindi ko iyon maaalala. Pero habang binabasa ko ang document, unti-unting bumalik sa alaala ko. 7 taon na ang nakalipas. Na magsisimula pa lamang ang negosyo ni Marco, kailangan niya ng malaking loan. Pero mataas ang risk. Kaya pinayuhan siya ng lawyer na ilagay ang bahagi ng share sa pangalan ko bilang protection sa assets ng pamilya. Noon hindi ko yon binigyan ng pansin. Para sa akin, formality lang yon. Pero ngayon, iba na ang kahulugan nito. Kung tamang binabasa ko, malaking bahagi ng kumpanya na legal sa akin nakapangalan. Muling bumilis ang tibok ng puso ko. Binaksan ko ang isa pang document. Board voting rights, financial control, corporate authority. Habang mas binabasa ko, mas lumilinaw ang isang bagay. Hindi lang ako simpleng asawa ng CEO. Sa papel, isa ako sa pinakamalaking shareholder ng kumpanya. At kung pagsasamahin ang shares ko at ng ibang investors, posible. Posibleng hindi si Marco ang may pinakamalaking control. Sandali akong napatawa. Mahina lang. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil sa irony ng lahat. Akala ni Marco, ako ang boring na asawa na niiwan sa bahay. Ang babaeng hindi niya kailangang isipin habang nagpaplano siya ng bagong kasal. Ang hindi niya alam na sa mismong kumpanya niya, may pangalan akong nakasulat sa halos kalahati ng pagmamay-ari. Isinara ko ang laptop ng dahan-dahan. Tahimik ang buong bahay. Sa itaas marahil ay mahimbing nang natutulog si Marco. Hindi niya alam na ngayong gabi may isang bagay na magbabago. Hindi na akong asawang walang alam. Ngayon, may hawak na akong impormasyon. At sa mundo ng negosyo, information is power. Lumapit ako sa bintana ng study room. Sa labas makikita ang malawak na hardin ng mansyon. Tahimik ang gabi. Pero sa loob ko, may bagong ideya na unti-unting nabubuo. Kung iniisip ni Marco na madali niya akong aalisin sa buhay niya, hindi pa niya alam kung gaano siyang nagkakamali. Dahil ngayon, hindi lamang ako ang asawa niya. May hawak na akong susi sa bagay na pinakamahalaga sa kanya, ang kumpanya niya. Maagang maaga akong nagising kinabukasan. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa bigat ng mga iniisip ko. Maliwanag pa lang ang umaga nang tumama ang sikat ng araw sa malalaking bintana ng kwarto. Ang manipis na kortina ay bahagyang gumagalaw dahil sa malamig na hangin mula sa aircon.
Katabi ko si Marco, mahimbing pa rin ang tulog niya. Tahimik kong pinagmasdan ang mukha niya. Kung hindi ko pa alam ang lahat, iisipin ko pa rin na ito ang lalaking minahal ko. Pero ngayon iba na ang pakiramdam. Parang may pader na biglang tumayo sa pagitan namin. Dahan-dahan akong bumangon para hindi siya magising. Habang naglalakad ako papunta sa banyo, dumaan ako sa malaking salamin sa dingding. Huminto ako sandali. Pinagmasdan ko ang sarili ko. Mukha pa rin akong pareho. Pero sa loob ko, may nagbago na. Pagkatapos kong maligo, bumaba ako sa dining area. Amoy na amoy ang bagong lutong itlog at bacon sa kusina. "Good morning po, ma'am." Bati ni Liza habang naglalagay ng pagkain sa mesa. "Good morning." Sagot ko naman habang umuupo. Tahimik ang almusal. Ilang minuto pa, bumaba na rin si Marco. Mukhang nagmamadali siya. "Morning," sabi niya habang kinukuha ang kape niya. "Morning," sagot ko naman. Wala na akong tinanong. Hindi ko na kailangang malaman kung saan siya pupunta. Alam ko na ang klase ng mga meeting niya. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo siya. Umalis na ako. Tumango ako. "Drive safe." Pinanood ko siyang lumabas ng bahay. Pagkawala ng kotse niya sa gate, dahan-dahan akong napangiti. Hindi niya alam na ngayong araw, magsisimula na akong gumalaw. Bandang 7:00 ng umaga nasa loob na ako ng kotse ko. Ang destinasyon ko ay isang gusali sa Makati. Isang matandang law office na matagal nang kilala ng pamilya namin. Ang Santos and Delgado Law Firm. Sila ang matagal nang humahawak sa mga legal matters ng pamilya ni Marco at isa sa mga senior partners doon ay isang taong matagal ko nang kilala, si Attorney Ramon Santos. Habang papasok ako sa lobby ng gusali, naaamoy ko ang pamilyar na amoy ng kahoy at lumang papel. Amoy ng mga opisina na matagal nang nakatayo. Tahimik ang lugar. Seryoso. Pagdating ko sa reception desk, ngumiti ang secretary. "Good morning po, Ma'am Elena." "Good morning," sagot ko naman. "May appointment po ba kayo kay Attorney Santos?" "Sabihin mo lang nandito ako," sabi ko. Ngumiti siya. Sandali lang po." Ilang minuto lang, pinapasok na ako sa loob. Malaki ang opisina ni Attorney Santos. May mahahabang bookshelf na puno ng makakapal na legal books. May malaking wooden desk sa gitna. At sa likod nito, nakaupo ang matandang abogado na kilala ko mula pa noong bagong kasal kami ni Marco. Elena," sabi niya habang tumatayo, ngumiti siya. "Matagal-tagal na rin." "Magandang umaga, attorney." Sagot ko naman habang nakikipagkamay. Umupo ako sa harap ng mesa niya. Pinagmasdan niya ako ng mabuti. "Hindi ka naman pumupunta dito nang walang dahilan," sabi niya. Bagya akong napangiti. "Tama po kayo." Sumandal siya sa upuan. "So, anong maitutulong ko?" Huminga ako ng malalim. Hindi madaling sabihin ang susunod kong sasabihin, pero kailangan. "Attorney?" sabi ko. "Gusto ko malaman ang legal position ko sa kumpanya ni Marco." Napakunot ang noon niya. "Kumpanya?" "Oo." Sandali siyang natahimik. "Bakit? May problema ba?" Hindi ako sumagot agad. Sa halip, pinalabas ko mula sa bag ko ang ilang printed documents na nakita ako kagabi. Ang corporate agreement. Inilapag ko iyon sa mesa niya. Binasa niya ang unang pahina. Unti-unting nagbagong ekspresyon ang mukha niya. Sabi niya matapos ang ilang segundo. "Naaalala ko ito." Tumingin siya sa akin. 7 taon na. Tumango ako. "Kaya nga po ako nandito." Ilang minuto siyang tahimik na nagbasa ng buong document. Tanging tunog ng papel ang maririnig sa opisina. Pagkatapos, inalis niya ang salamin sa mata niya. Tumingin siya sa akin ng seryoso. "Elena," sabi niya, "alam mo ba kung gaano kalaki ang shares mo sa kumpanyang ito?" 40%, sagot ko. Tumango siya. "Tama." Huminga siya ng malalim. "At hindi lamang iyon." Napakunot ang noo ko.
Ano pong ibig niyong sabihin? Binukas niya ang isa pang file sa drawer niya. Lumabas ang ilang dokumento. In case of major board restructuring, sabi niya habang tinuturo ang isang paragraph. Ang shareholders sa may ganitong porsyento ay may malaking voting power. Dahan-dahan kong binasa ang linya. Habang binabasa ko, unti-unting lumilitaw ang ibig sabihin. Kung pagsasamahin ang shares ko at ng dalawang investors, mas malaki iyon kesa kay Marco. Ibig sabihin, posibleng matalo siya sa board vote. Napatingin ako kay Attorney Santos. Attorney, gusto ko lang maging malinaw. Sumandal siya sa upuan. Tanungin mo, kung gugustuhin ko, bahagya akong huminto. May paraan ba para maagaw ko ang kontrol ng kumpanya? Tahimik siyang tumingin sa akin. Parang sinusukat ang bawat salita ko. Pagkatapos ay ngumiti siya ng bahagya. Kung kikilos ka ng tama, tumigil siya sandali bago nagpatuloy. Oo, parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Posible, dagdag niya. Lalo na kung kakampi mo ang ibang shareholders. Sandali ako ang natahimik. Sa loob ng opisina, maririnig ang mahina na ingay ng trapiko mula sa labas. Parang malayo. Parang ibang mundo. Dahil sa sandaling yon, may bagong ideya na unti-unting nabubuo sa isip ko. Pero Elena, sabi ni Attorney Santos, seryosong hakbang ito. Tumingin siya ng diretso sa akin. Kapag ginawa mo ito, hindi na kayo makakabalik sa dati. Hindi ako nag-atubili. Attorney, sabi ko ng kalmado. Matagal na pong wala ang dati. Tahimik siyang tumango, parang naiintindihan niya. Kung ganon, sabi niya, kailangan nating pag-usapan ng strategy. Lumipas ang mahigit 1 oras habang pinag-uusapan namin ng mga legal options, board votes, share transfers, corporate authority. Habang mas pinapaliwanag niya ang mga proseso, mas lumilinaw ang isang bagay sa isip ko. Hindi ako powerless. Hindi ako ang kawawang asawa na iniwan sa bahay. May hawak akong bagay na mas mahalaga kaysa sa kasal na pinaplano nila sa Vegas. May hawak akong bahagi ng imperyo ni Marco. Pagkatapos ng meeting ay tumayo ako. Maraming salamat, attorney. Tumango siya. Kung itutuloy mo ito, tawagan mo lang ako. Kinuha ko ang bag ko. Habang papalabas ako ng opisina, may isang kakaibang pakiramdam sa loob ko. Hindi iyon puro sakit. Hindi na iyon puro lungkot. May halo na itong kontrol. Pagdating ko sa kotse, sandali akong umupo ng tahimik. Pinagmasdan ko ang mga gusali ng Makati sa paligid ko. Dito nabuo ang negosyo ni Marco. Dito niya itinayo ang pangalan niya. At dito rin, posibleng magsimula ang pagbagsak niya. Mahina akong napangiti, tahimik, malamig. Dahil ngayon, may malinaw na akong direksyon. Kung gusto ni Marco ng bagong buhay kasama si Vanessa, wala akong balak na pigilan siya. Pero bago iyon mangyari, sisiguraduhin kong maiiwan siyang lahat. At sa unang pagkakataon mula nang malaman ko ang pagtataksil niya, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi galit, hindi paghihigante, kundi isang simpleng desisyon. Panahon na para maglaro. At sa larong to, hindi niya alam na nagsimula na akong gumalaw. Tahimik ang umaga sa mansyon. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa malalaking bintana ng sala. Tumatama sa puting marble floor na parang salamin sa kinis. Sa labas maririnig ang mahina tuloy-tuloy na tunog ng fountain sa hardin. Isa ito sa mga bagay na dati kong gustong-gusto sa bahay na ito. Tahimik, maganda, perpekto. Pero habang nakatayo ako sa gitna ng sala, pinagmasdan ko ang buong paligid na para bang ibang tao na ang nakatira dito. Ang grand piano sa sulok, ang malaking chandelier sa kisame, ang mamahaling painting sa dingding. Ang lahat ng ito ay simbolo ng buhay na pinaghirapan naming buuin ni Marco. At ngayon, ito rin ang isa sa mga bagay na kailangan kong gamitin laban sa kanya. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay dahan-dahan akong ngumiti.
Kung may isang bagay na natutunan ko sa meeting namin ni Atty. Santos, ito yon. Hindi lamang kumpanya ang may halaga sa mundo ng negosyo. Assets. At isa sa pinakamahalagang asset ni Marco ay ang bahay na ito. Bandang 9:00 ng umaga, nasa duty room ako. Nakabukas ang laptop ko sa harap ko. Sa screen ay isang real estate document. Property title, Forbes Park Mansion. Binasa ko muli ang pangalan ng mga nakalista. Marco Villanueva, Elena Villanueva, co-owners. Dati hindi ko binibigyan ng pansin ng mga ganitong detalye. Para sa akin noon, natural lang na pareho kaming nakapangalan sa bahay. Mag-asawa kami. Pero ngayon, ibig sabihin nito ay may legal akong kapangyarihan. Kung gugustuhin ko, pwede kong galawin ang property. Pinikit ko sandali ang mga mata ko habang iniisip ang susunod na hakbang. Malaking desisyon ito. Ang bahay na to ay hindi lamang basta bahay. Ito ang simbolo ng tagumpay ni Marco. Ang unang bagay na ipinagmamalaki niya sa lahat ng tao. Si Elena ang pumili ng design. Palagi niyang sinasabi noon sa mga bisita. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa labi ko. Oo, ako nga ang pumili ng design. At ngayon, ako rin ang pipili kung sino ang susunod na titira dito. Ma'am, napalingon ako nang marinig ko ang boses ni Liza sa pintuan ng study room. Opo, may dumating pong courier. Ilagay mo na lang sa mesa. Okay po. Pagkatapos niyang umalis ay kinuha ko ang envelope na iniwan niya. Sa harap nito ay nakasulat ang pangalan ng isang real estate agency na matagal na namin ginagamit. Premier Elite Properties. Ito rin ang agency na tumulong kay Marco na bumili ng mansyon na ito. Ilang taon na ang nakalipas. Tahimik itong ngumiti. Perpektong lugar para simulan ang plano. Isang oras lang lumipas, nasa loob na ako ng opisina ng Premier Elite Properties. Amoy na amoy ang pabango ng air freshener sa lobby. Isang matamis na halimuyak ng vanilla at kahoy. Makintabang sahig at tahimik ang paligid maliban sa mahihinang usapan ng mga agent sa kanilang mga desk. Lumapit sa akin ang isang babae na naka-formal suit. Ma'am Elena, good morning. Bati niya at ngumiti naman ako. Good morning, Claire. Matagal ko na siyang kilala. Isa siya sa pinaka-trusted na real estate brokers ng agency. Hindi ko inaasahan na bibisita ka ngayon, sabi niya. May kailangan na ako ayusin. Napansin ko medyo curious ang tingin niya. About po sa property? Tumingin ako. About sa mansyon. Halos hindi siya agad nakapagsalita. Yung Forbes Park Mansion? Oo. Sandali siyang natahimik bago nagsalita. Ma'am, ibebenta niyo po ba yon? Diretso ko siyang tiningnan. Oo. Halos mapanganga siya. Pero ma'am, alam ba ni Sir Marco? Pinutol ko siya. Huwag mo nang alalahanin yun. Tahimik siyang tumango. Professional siya. Hindi siya sanay magtanong ng sobra. Magkano pong target price niyo? 60 million. Mabilis siyang nag-type sa computer. Madali po makakahanap ng buyer sa presyong yon, sabi niya. Luxury property pa rin yon. Tumango ako. Good. Huminga ako ng malalim bago nagpatuloy. Pero may isang kondisyon. Ano po iyon? Tumingin ako sa kanya ng diretso. Confidential ang sale. Napakanotang noon niya. Ibig sabihin, hindi dapat malaman ni Marco. Tahimik siyang tumingin sa akin. Siguro nagtataka siya kung bakit ko ginagawa ito. Pero hindi siya nagtanong. Sige po, sabi niya sa huli. Gagawa tayo ng discreet listing. Ngumiti ako ng bahagya. Perfect. Kinabukasan bumalik ako sa law office ni Atty. Santos. Nasa conference room kami. Malaki ang mesa sa gitna at may ilang dokumento na nakalatag. Sigurado ko ba dito? Tanong niya habang binabasa ang contract. Opo, malaking asset ito. Alam ko yon. Kaya nga ito ang unang hakbang. May legal authority ka naman, sabi niya habang tinuturo ang property title. Co-owner ka.
Tumango ako. Iyon ang dahilan kung bakit pwede itong mangyari. Pinirmahan ko ang unang document. Tahimik ang kwarto, tanging tunog ng ballpen sa papel ang maririnig. Isa pa at isa pa. Habang pinipirmahan ko ang mga dokumento, parang may isang pintuan na tuluyang nagsasara sa likod ko. Wala nang atrasan. Pagkatapos ng ilang minuto, inilapag ni Attorney Santos ang huling papel sa mesa. Buyer confirmation. Tiningnan ko ang pangalan ng buyer. Hindi iyon isang tao lang, isang kumpanya. Aurora Holdings Corporation. Ngumiti ako ng bahagya. Ito ang kumpanyang tinulungan ni Attorney Santos na i-register 2 araw nang nakalipas. Sa papel, isa itong bagong investment company. Pero sa realidad, ako na ang may control dito. Technically, sabi ni Attorney Santos habang inaayos ang salamin niya, binenta mo ng mansyon sa sarili mong kumpanya. Tumango ako. Exactly. Sa ganitong paraan, legal ang lahat. At higit sa lahat, hindi ito agad mapapansin ni Marco. Handa ka na ba? Tanong ng abogado. Tiningnan ko ang huling pahina. Signature line. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay pinirmahan ko ito. Tapos na. Congratulations! Sabi ni Attorney Santos habang kinukuha ang dokumento. Officially, hindi na ang pagmamayari ni Marco ang mansyon. Tahimik akong napangiti. Sa isip ko, naalala ko ang eksena sa restaurant. Si Marco at Vanessa, nagtatawanan, nagpaplano ng kasal. Siguro iniisip nila na pagbalik nila mula Vegas, handa na ang bagong buhay nila. Sa parehong bahay, sa parehong mansyon. Ang hindi nila alam na sa sandaling iyon, ang bahay na iyon ay hindi na kanila. Paglabas ko ng opisina, maliwanag ang sikat ng araw sa Makati. Ang ingay ng trapiko ay parang malayo. Habang naglalakad ako papunta sa kotse ko, may kakaibang gaan sa pakiramdam ko. Hindi pa tapos ang lahat. Sa katunayan, simula pa lamang ito. Pero ngayon may isa ng malaking hakbang na nagawa ko. Ang bahay na ipinagmamalaki ni Marco sa lahat ng tao. Ang mansyon na iniisip niyang uuwian niya pagkatapos ng Vegas wedding ay hindi na naghihintay sa kanya. Sa unang pagkakataon mula nang malaman ko ang lahat, napangiti ako ng totoo. Tahimik, malamig, dahil ngayon unti-unti nang nawawala sa kanya ang mga bagay na akala niya ay permanente. Hindi pa niya alam na ang mansyon ay simula pa lamang. Maaga pa lamang sa airport ay puno na ng mga tao. Ang malaking glass wall ng departure terminal ay nagpapakita ng maliwanag na umaga habang ang mga eroplano ay sunod-sunod na nagtataksi sa runway. Maririnig ang halo-halong ingay ng rolling suitcases, announcement sa speaker at mga taong nag-uusap sa iba't ibang wika. Sa gitna ng lahat ng iyon, naglalakad si Marco sa VIP entrance. Hawak ang kanyang leather carry-on. Matalim ang suot niyang suit at sa mukha niya ay may kumpiyansang matagal nang nakasanayan. Pero sa likod ng salamin ng sunglasses niya, may bahagyang excitement. Hindi ito ordinaryong business trip. Hindi conference, hindi meeting. Ito ang simula ng bagong buhay na matagal niya nang pinaplano. Sa tabi niya ay naglalakad si Vanessa. Nakasuot siya ng puting blazer at maikling dress. Hawak ang maliit na designer handbag. Mahaba ang buhok niyang kumikislap sa ilalim ng airport lights. Sa labi niya, may isang ngiti na parang hindi na mapigilan. "Can you believe this?" Sabi niya habang nakatingin kay Marco. "Finally!" Bahagyang ngumiti si Marco. "Vegas first," sagot niya. "Then everything else." Niyakap ni Vanessa ang braso niya habang naglalakad sila papunta sa check-in counter. "Alam mo kung gaano ko katagal hinintay ito," sabi niya. Tumango si Marco. Konting oras na lang. Sa loob-loob niya parang may kakaibang pakiramdam ng tagumpay. Sa wakas, makakawala na siya sa kasal na matagal nang parang obligasyon na lang. Sa wakas, makakasama niya na ang babaeng gusto niyang makasama. Hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng mundo, may mga bagay nang nagbabago. Ilang oras ang lumipas,
Lumapag ang eroplano sa Las Vegas. Mula sa bintana, makikita ang malawak na desierto na nakapalibot sa lungsod. Pero sa gitna nito parang isang kumikislap na oasis ang Vegas. Puno ng malalaking hotel, casino lights at neon signs. Paglabas sila ng airport, agad silang sinalubong ng mainit na hangin ng Nevada. Sa malayo, makikita ang sikat na Las Vegas Strip. Punong-puno ng ilaw kahit araw pa lang. "Welcome to Vegas," sabi ni Vanessa habang tumatawa. Sumakay sila sa isang black limousine na naghihintay sa labas. Habang nagmamaneho ang driver sa kahabaan ng strip, makikita sa bintana ang mga malalaking hotel. Bellagio, Caesar's Palace, Venetian. Lahat kumikislap sa ilalim ng araw. "Perfect place for a wedding," sabi ni Vanessa habang nakasandal sa upuan. Tumingin si Marco sa kanya. "Hindi mo ba gusto ng malaking ceremony?" Umiling siya. "Mas gusto ko ito." Ngumiti siya ng matamis. "Secret." Tumango si Marco. Sa totoo lang, iyon din naman ang gusto niya. Mas simple, mas mabilis, mas kaunting tanong, at higit sa lahat, mas kaunting komplikasyon. Bandang gabi nagbabago ang buong lungsod. Ang Vegas sa gabi ay parang ibang mundo. Ang mga ilaw ng casino ay kumikislap na parang mga bituin sa lupa. Ang hangin ay puno ng tunog ng music, tawanan ng mga turista at ingay ng mga slot machines mula sa mga bukas na pinto ng casino. Pero hindi na casino papunta sina Marco at Vanessa. Huminto ang limousine sa isang maliit na kalye na bahagyang malayo sa pangunahing strip. Sa dulo nila ay isang maliit na gusali na may neon sign. Golden Promise Wedding Chapel. Simple lamang ang itsura nito. Puting pintura, maliit na entrance, may ilang bulaklak sa harapan ng pinto. Pero sa loob nito, libo-libong kasal ang nangyayari. At ngayong gabi, isa pa ang magdadagdag. Pagpasok nila sa loob ng chapel, sinalubong sila ng isang matandang babae na naka-formal suit. "Good evening," bati nito. "Reservation under Villanueva?" sabi ni Marco. Mabilis sa tiningnan ng babae ang kaniyang listahan. "Yes sir," ngumiti siya. "Everything is ready." Sa loob ng chapel, maliit na mangang lugar. May ilang rows ng upuan. Sa harap ay may maliit na altar na may puting bulaklak at soft lighting. Tahimik ang paligid. Halos walang ibang tao. Perfect para sa secret wedding. "Beautiful," bulong ni Vanessa habang nakatingin sa altar. "Ready?" tanong ni Marco. Ngumiti naman siya. "More than ready." Ilang minuto lang nagsimula na ang ceremony. May isang officiant na nakatayo sa harap nila. Tahimik ang kwarto. Ang tanging naririnig lamang ay mahihinang music mula sa maliit na speaker. "Do you, Marco Villanueva?" sabi ng officiant. Habang nagsasalita ito, nakatingin si Marco kay Vanessa. May kakaibang saya sa mukha niya. Sa isip niya, ito na ang bagong simula. "Take Vanessa Rivera as your lawful wife?" "I do," ngumiti si Vanessa. Nang siya naman ang tinanong, walang pag-aatubili ang sagot niya. "I do." Nagpalitan sila ng singsing. Simpleng gold bands. Walang malaking audience. Walang pamilya. Walang kaibigan. Isang lihim na kasal. "By the power vested in me," sabi ng officiant, "I now pronounce you husband and wife." Tumawa si Vanessa habang niyayakap si Marco. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtatago, legal na sila. Hindi nila alam na sa kabilang panig ng mundo, may isang babae na tahimik na nag-aayos ng mga bagay. Hindi nila inaasahan. Paglabas sila ng chapel, malamig na ang hangin sa gabi. Kumikislap ang neon lights sa paligid nila. "Mrs. Villanueva," biro pa ni Marco habang nakangiti. Napatawa naman si Vanessa. "Finally,
Kinuha niya ang phone niya mula sa handbag. "Wait," sabi niya. "Picture muna." Tumayo sila sa harap ng chapel sign habang kinukuha niya ang selfie. Makikita sa larawan ang ngiti nilang dalawa, ang neon light sa likod at ang bagong singsing sa daliri ni Vanessa. Pagkatapos ay mabilis niyang inedit ang larawan. Hindi niya pinakita ang buong detalye. Hindi niya sinabi kung nasaan sila. Isang simpleng caption lang. "Finally, Mrs." Pinindot niya ang post. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang dumami ang notifications. Likes, comments, messages. Ngumiti siya habang tinitingnan ang screen. "Ang dami nagre-react," sabi niya. Hindi niya alam na sa kabilang bahagi naman ng mundo, may isang tao na maaaring makakita ng post na yon. At kapag nakita niya iyon, mas lalo pang bibilis sa mga plano na tahimik nang nabubuo. Habang naglalakad sina Marco at Vanessa papunta sa waiting limousine, masaya silang nagtatawanan. Iniisip nila ang bagong buhay na naghihintay sa kanila pagbalik nila sa Pilipinas. Isang bagong simula, isang bagong kasal, isang bagong tahanan. Hindi nila alam na sa mismong tahanang iniisip nilang babalikan, may mga pinto naghihintay na magsara sa harap nila. Habang kumikislap ang mga ilaw sa Las Vegas, sa kabilang panig naman ng mundo tahimik ang umaga sa Makati. Sa loob ng isang modernong opisina, sa ika-20 palapag ng isang glass building, nakaupo si Elena sa harap ng isang malaking conference table. Sa labas ng floor-to-ceiling windows, makikita ang buong skyline ng lungsod. Ang mga sasakyan sa kalsada sa ibaba ay mukhang maliliit na laruan habang gumagalaw sa mabagal na trapiko ng umaga. Sa loob ng kwarto, malamig ang hangin mula sa air conditioning, amoy bagong kape. At sa mesa sa harap niya, nakapatong ang makakapal na folder ng corporate documents. Dahan-dahan niyang binuklat ang unang file. "Ready na ang draft ng bagong share purchase agreement," sabi ni Attorney Santos na nakaupo sa kabilang side ng mesa. Tumango si Elena habang nagbabasa. Sa loob ng ilang araw, mabilis na kumilos ang lahat. Habang si Marco ay abala sa Las Vegas kasama si Vanessa, tahimik namang inaayos si Elena ang mga bagay na matagal nang nakasulat sa papel. Mga bagay na maaaring magbago ng buong kumpanya. "Sigurado ka na ba?" tanong ng abogado. Hindi sumagot si Elena. Sa halip tumingin siya sa bintana. Sa malayo, kumikislap ang araw sa ibabaw ng mga gusali ng Makati. Ito ang lungsod kung saan nagsimula ang pangarap ni Marco, kung saan niya itinayo ang kanyang pangalan, kung saan niya ipinagmamalaki sa lahat ang kanyang imperyo. Unti-unting ngumiti si Elena. Matagal na siyang sigurado sa plano niya. Sagot niya ng kalmado. "Panahon na, para ako naman." Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo ang dalawang lalaking parehong nasa edad 50. Silang dalawang minor shareholders ng kumpanya ni Marco, si Mr. Roberto Lim at Mr. Daniel Cruz. Matagal na silang investor sa kumpanya. Pero nitong mga nakaraang taon, hindi na sila masyadong aktibo sa operasyon. "Hindi namin inaasahan ang ganitong proposal," sabi ni Mr. Lim habang hawak ang kanyang kape. Tahimik lamang si Elena habang nakikinig. "Pero kung tama ang numbers," dagdag ni Mr. Cruz, "malaking magiging pagbabago nito." Dahan-dahan niyang inilapag ang isang dokumento sa mesa. "Kung ibebenta niya sa akin ang shares ninyo," sabi niya ng mahinahon, "mananatili pa rin kayong investors." Tumingin sila sa kanya. Pero magkakaroon ng mas malinaw na leadership structure. Sa totoo lang, hindi naman yon ang tunay na dahilan. Ang totoo, kapag nakuha niyang shares sila, mas lalaki ang kontrol niya kaysa kay Marco. Tahimik na nagkatinginan ng dalawang lalaki. "Hindi na magiging problema kay Marco ito?" tanong ni Mr. Lim. Bahagya namang ngumiti sa Elena. Hindi pa niya kailangang malaman. Habang pinag-uusapan nila ang detalye ng share purchase agreement, sunod-sunod ang paglabas ng mga dokumento sa mesa. Financial projections, corporate bylaws, share transfer agreements. Sa bawat pahina na binubuklat nila, mas lumilinaw ang isang bagay.
Ang kumpanyang itinayo ni Marco ay unti-unting lumilipat sa ibang kamay. At ang kamay na iyon ay kay Elena. Lumipas ang halos 2 oras ang diskusyon. Sa huli, tahimik na ibinaba ni Mr. Lim ang kanyang pen. Okay, sabi niya. Game ako. Napangiti si Elena. Mr. Cruz? Sumandalang lalaki sa upuan habang nag-iisip. Kung si Marco ang haharap sa amin, malamang hindi namin to papayagan. Sabi niya. Tama, sagot naman ni Elena. Pero hindi si Marco ang kausap ninyo ngayon. Ilang segundo pa siyang nag-isip. Pagkatapos, ngumiti siya. Fine. Kinuha niya ang pen. Let's do this. Isa-isang pinirmahan ng mga dokumento. Ang tunog ng pen sa papel ay parang maliit na echo sa tahimik na conference room. 1, 2, 3. Sa bawat signature, mas lumalaki ang shares ni Elena. Hanggang sa tuluyang lumampas. Sa dulo ng meeting, inilagay ni Attorney Santos ang huling dokumento sa gitna ng mesa. Congratulations, sabi niya. Majority shareholder ka na. Tahimik na tumingin si Elena sa papel. Nakasaad doon ang bagong structure ng kumpanya. Elena Villanueva, 58%. Other investors, 22%. Marco Villanueva, 20%. Unti-unti siyang napangiti. Sa loob ng maraming taon, si Marco ang may kontrol sa lahat. Si Marco ang nagdedesisyon, si Marco ang boss. Pero sa papel na nasa harap niya ngayon, iba na ang katotohanan. Pagkatapos ng meeting, lumipat sila sa boardroom ng kumpanya. Mas malaki ang kwarto, may mahabang glass table at malaking screen sa harap. Ang ilang executives ng kumpanya ay naroon na. Mukhang nagtatakang ilan kung bakit si Elena ang nagpatawag ng meeting. Hindi naman siya madalas makita sa opisina noon. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Tumayo si Attorney Santos sa harap. As of today, sabi niya habang pinapakita ang bagong document sa screen. May pagbabago sa ownership structure ng kumpanya. Nagkatinginan ng mga executives. Ang iba ay mukhang naguguluhan. Ang iba naman ay tahimik lang. Effective immediately, dagdag ng abogado. Si Elena Villanueva, ang majority owner ng kumpanya. Tahimik ang buong kwarto. Parang may sandaling tumigil ang oras. Isa sa mga executives ang unang nagsalita. Sir Marco, alam ba niyo to? Tahimik na tumingin si Elena sa kanila. Malalaman din niya. Ilang minuto lang isa-isang pinirmahan ng board members ang bagong corporate resolution. Ang papel ay umikot sa mesa. Signature. Next. Signature. Next. Hanggang sa makarating ito kay Elena. Hinawakan niya ang pen. Sandali siyang tumigil. Sa isip niya, bumalik ang alaala ng gabing iyon sa restaurant. Si Marco at Vanessa at ang tawanan nila. Ang mga salitang, poor wife. Mahina siyang ngumiti. Pagkatapos, pinirmahan niya ang dokumento. Tapos na. Paglabas niya sa building matapos ang meeting, maliwanag pa rin ang araw sa Makati. Ang hangin ay may halong amoy ng kape mula sa mga cafe sa paligid. Sa kabilang panig ng mundo, marahil ay nagsiselebrate pa sina Marco at Vanessa sa Vegas. Iniisip nila na pagbalik nila sa Pilipinas, handa na ang bagong buhay nila. Ang bagong kasal, ang bagong simula. Hindi nila alam na sa mismong kumpanyang inaasahan ni Marco na babalikan niya, may bagong may kontrol. Habang naglalakad si Elena papunta sa kotse niya, may kakaiba namang katahimikan sa loob niya. Hindi na siya umiiyak. Hindi na siya naguguluhan. Sa halip, may isang bagong pakiramdam na unti-unting lumalakas. Kapangyarihan. Dahil habang si Marco ay nagpapakasal sa Vegas, may isa pang kasal na nangyayari sa Pilipinas. Isang kasal sa pagitan ng kapangyarihan at pagkakataon. At sa kasal na iyon, si Elena ang nananalo. Maaga pa lamang igising na ang buong opisina sa Villanueva Holdings. Sa ika-20 palapag ng Glass Tower sa Makati, abala ang mga empleyado. Ang tunog ng keyboard,
Mahinang usapan ng mga staff at halimuyak ng bagong timplang kape mula sa pantry ang bumubuo ng normal na umaga sa kumpanya. Para sa karamihan ng mga empleyado, isa lamang itong ordinaryong araw ng trabaho. Pero para sa iilang taong nasa loob ng executive floor, hindi na ordinaryo ang lahat. Sa loob ng CEO office nakatayo si Elena sa harap ng malaking bintana. Ang buong skyline ng lungsod ay nasa harap niya na. Mga gusali, mga kalsada at maliit na sasakyan na gumagalaw sa ibaba. Dati, kapag pumupunta siya sa opisina, palagi siyang bisita lang. Asawa ng CEO. Ngayon, iba na ang papel niya. Sa mesa sa likod niya ay nakalagay ang bagong corporate ownership documents. Opisyal na, legal na, at walang makakapag-deny dito. Majority owner na siya ng kumpanya. Tahimik siyang huminga habang nakatingin sa lungsod. Sa isip niya, naaalala niya ang unang araw na dinala siya ni Marco sa opisina na ito. Ilang taon na ang nakalipas. Barang araw, lalaki pa ito. Sabi ni Marco noon habang pinapakita ang maliit nilang opisina. Magiging malaking kumpanya. Ngumiti si Elena noon, puno ng suporta at tiwala. Hindi niya akalaing balang araw, magiging kanya nga ang kontrol sa pangarap na iyon. Ma'am Elena, napalingon siya. Nasa pintuan si Mr. Javier Mendoza, ang head ng corporate security ng kumpanya. Matangkad ito, naka-black suit at kilala sa pagiging seryoso. Pasok, sabi ni Elena. Pumasok si Javier habang hawak ang tablet na may mga documents. Natanggap na po namin ang bagong board resolution, sabi niya. Tumango naman si Elena. Good. May ilang updates po na kailangan sa security system. Exactly why I called you. Lumapit siya sa mesa at kinuha ang isang folder. May ilang pagbabago sa access clearance. Binuksan niya ang folder at inilapag ang listahan sa harap ni Javier. Tiningnan nito ng lalaki. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ma'am, bahagya siyang nag-alinlangan. Sigurado po ba kayo dito? Tahimik na tumingin si Elena sa kanya. Anong problema? Ibinaba ni Javier ang tablet. Nakasaad po dito na. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. Natanggalan ng executive clearance si Sir Marco. Tahimik ang kwarto. Tanging mahihinang ugong ng air conditioner ang maririnig. Tumango si Elena. Tama. Mukhang hindi naman agad makapaniwala si Javier. Ma'am, si Sir Marco po ang pinutol siya ni Elena. Dating CEO. Tahimik siyang tumingin sa security chief. Pero hindi na. Sandaling natahimik si Javier. Bilang security head, sanay siya sa sumunod sa utos. Pero ang utos na ito ay kakaiba. Effective immediately? Tanong niya. Oo. Kinuha ni Elena ang pen sa mesa at pinirmahan ang authorization form. Update the system today. Tahimik namang tumango si Javier. Understood, ma'am. Paglabas niya ng opisina, dahan-dahang napapangiti si Elena. Isang maliit na hakbang, pero malaking simbolo. Dahil sa sandaling yon, ang lalaking dati ay may buong kontrol sa gusaling ito ay mawawala na ng access. Sa kabilang bahagi naman ng building, nasa security control room si Javier. Malaki ang screen sa harap na nagpapakita ng live CCTV feed ng buong building. May ilang security staff na nakaupo sa mga computer. Lumapit siya sa kanila. Kailangan nating i-update ang executive clearance. Yes, sir. Remove access for Marco Villanueva. Halos sabay-sabay na napatingin sa kanya ang dalawang security officer. Sir, sigurado po ba kayo? Board order. Tahimik silang tumango. Isa sa kanila ang nagsimulang mag-type sa computer. Sa screen lumabas ang profile ni Marco. Access level, executive. Dahan-dahang nag-click ang officer. Access revoked. Sa loob ng ilang segundo nawala ang clearance. Ang dating CEO ng kumpanya ay hindi na makakapasok sa sarili niyang opisina. Samantala bumalik si Elena sa kanyang bagong opisina
ang dating CEO office. Malaki ang kwarto, may mahaba at eleganteng desk, may leather sofa sa gilid, at may malaking painting sa dingding na pinili mismo ni Marco noon. Umupo siya sa upuan sa likod ng desk. Ito ang upuang matagal nang inuupuan ni Marco. Dahan-dahan niyang inilagay ang kamay sa mesa. Tahimik ang kwarto. Sa isip niya, iniisip niya kung nasaan sina Marco at Vanessa ngayon. Marahil ay nasa hotel pa rin sa Vegas. Nagse-celebrate, nagpaplano ng bagong buhay. Hindi nila alam na sa bawat oras na lumilipas, mas lalo silang lumalapit sa sorpresa na naghihintay sa kanila. Kinahapunan, bumalik si Elena sa mansyon. Maliwanag ang sikat ng araw sa hardin habang kumikislap ang fountain sa gitna. Tahimik ang bahay. Pero ngayon, alam niya na ang isang bagay. Hindi na ito bahay ni Marco. Hindi niya na rin bahay. Hindi na rin niya bahay. Ito ay property na ng Aurora Holdings, ang sarili niyang kumpanya. Habang naglalakad siya sa sala, naaamoy niya ang sariwang bulaklak na inilagay ng mga staff sa mesa. Napatingin siya sa malaking chandelier sa kisame, sa marble floor, sa bawat detalye ng bahay. Ilang araw na lang at may mga taong babalik dito na may ibang inaasahan. Ngunit hindi nila alam na may naghihintay na pagbabago. Kinagabihan nasa study room si Elena. Sa harap niya ay isang envelope. Sa loob nito ay may mga dokumento na nagpapatunay ng lahat. Corporate ownership, property sale, security authorization. Maingat niyang isinara ang envelope. Ito ang magiging pasabog. Hindi pa ngayon, hindi pa sa telepono. Hindi pa sa message, kundi sa mismong sandali na makita niya ang mukha ni Marco kapag nalaman niya ang lahat. Tahimik siyang tumayo at lumapit sa bintana. Sa labas, madilim na ang langit. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa malayo. Huminga siya ng malalim. Ilang araw na lang. Bababa ang eroplano nila mula Vegas. Babalik sa Pilipinas. Babalik sila sa buhay na akala nila ay naghihintay sa kanila. At pagdating nila, may isang babae na nakahanda ng salubungin sila. Hindi na bilang asawa, kundi bilang taong may hawak ng kapangyarihan. Dahan-dahang napangiti si Elena. Tahimik, malamig. Dahil ngayon, handa na siya. Mahabang biyahe mula Las Vegas pabalik ng Pilipinas. Sa loob ng business class cabin, tahimik ang karamihan sa mga pasahero. Ang mahina tuloy-tuloy na ugong ng eroplano ay parang lullaby habang ang ilan ay natutulog. Ang iba naman ay nanonood ng pelikula sa maliit na screen sa harap nila. Sa window seat nakaupo si Vanessa. Nakatingin siya sa madilim na kalangitan sa labas habang pinaglalaroan ng bagong singsing sa daliri niya. Kumikislap iyon sa ilalim ng ilaw ng cabin. Ngumiti siya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Mrs. Villanueva, bulong niya sa sarili. Sa tabi niya nakasandal si Marco sa upuan habang hawak ang wine glass na ibinigay ng flight attendant kanina. So, sabi niya habang nakangiti. Mrs. Villanueva, napatawa si Vanessa. Ang weird pakinggan, sabi niya. Pero gusto ko. Humigop naman si Marco ng wine. Pagbalik natin, sabi niya, magiging mas madali na ang lahat. Totoo? Oo. Sumandal si Vanessa sa upuan at tumingin sa kanya. E paano si Elena? Sandali siyang natahimik. Hindi iyon ang paborito niyang topic, pero kailangan din nilang pag-usapan iyon. I'll handle it, sagot niya sa huli. Ngumiti si Vanessa. Good. Kinuha niya ang phone niya at binuksan ang social media post niya mula sa Vegas. Ang selfie nila sa harap ng chapel. Ang caption na, Finally, Mrs. Libo na ang mga likes. May mga kaibigan siyang nagko-comment ng congratulations. May ilang nagtatanong kung ano ang ibig sabihin. Ngumiti siya habang binabasa ang mga iyon. Hindi pa niya sinasabi ang buong kwento, pero balang araw, lahat malalaman din. Mahigit 12 oras ang lumipas bago lumapag ang eroplano sa NAIA.
Paglabas sila ng airport, agad silang sinalubong ng mainit at maalinsangang hangin ng Maynila. Ang amoy ng usok ng sasakyan at kalsada ay malayo sa malamig at neon-lit na hangin ng Vegas. Pero para kay Marco, ito pa rin ang lungsod niya. Ito ang lugar kung saan naroon ang lahat ng bagay na itinayo niya. Home, sabi niya habang humihinga ng malalim. Ngumiti si Vanessa. Ready na ako makita ang mansyon. Sumakay sila sa isang black luxury SUV na naghihintay sa kanila. Habang nagmamaneho ang driver palabas ng airport, nagsimula na namang magkwentuhan ang dalawa. Alam mo, sabi ni Vanessa habang nakatingin sa bintana, hindi pa rin ako makapaniwala na may sarili tayong mansyon. Ngumiti si Marco. Wait until you live there. Kailangan ko bang guhin ng interior? Kung gusto mo, napangiti siya lalo. May malaking walk-in closet ba doon? Tumawa si Marco. Mas malaki pa sa apartment mo. Napakapit siya sa braso ni Marco. This is going to be perfect. Habang tumatakbo ang SUV sa expressway, makikita sa bintana ang mga ilaw ng lungsod. Unti-unting nagiging mas pamilyar ang paligid. Mga gusali, mga billboard, mga kalsada na madalas daanan ni Marco. Hanggang papalapit sila sa Forbes Park, mas lalong naging excited si Vanessa. Hindi na ako makapaghintay, sabi niya. Ngumiti naman si Marco. Sa isip niya, iniisip na rin niya ang mga susunod na hakbang. Kailangan niyang kausapin si Elena. Ayusin ang legal side ng mga bagay, pero hindi siya nag-aalala. Sigurado siya na makakahanap siya ng paraan. Palagi naman niyang nagagawa iyon. Ilang minuto pa, pumasok na ang SUV sa tahimik na kalsada ng Forbes Park. Tahimik ang lugar. Ang mga malalaking puno sa gilid ng kalsada ay nagbibigay ng mahabang anino sa ilalim ng streetlights. Ang mga bahay sa paligid ay malalaki at eleganteng mansyon. Sa dulo ng isang mahabang driveway, naroon ang bahay na matagal nang ipinagmamalaki ni Marco, ang kanilang 60 million mansion. Huminto ang SUV sa harap ng malaking iron gate. Ngumiti si Vanessa habang tinitingnan ito. Wow! Ang gate ay may eleganteng design na may initials na MV sa gitna. Sa likod nito makikita ang mahaba at maayos na driveway na papunta sa mansyon. Ang fountain sa gitna ay kumikislap sa ilalim ng ilaw. Beautiful, bulong niya. Pero bago pa makababa si Marco sa kotse, may lumapit na security guard mula sa maliit na guardhouse. Hindi ito ang dati nilang guard. Mas bata. Mukhang seryoso. Lumapit at sa driver side window. Binuksan ng driver ang bintana. Sir, sabi ng guard habang tumitingin kay Marco. Sandali naman nagtataka si Marco. Buksan mo ang gate, sabi niya. Pero hindi gumagalaw ang guard. Sa bahagya itong nag-alinlangan. Sir, napakunot ang noon ni Marco. Ano? Huminga ng malalim ang guard bago nagsalita. Pasensya na po, sir. Sandali siyang tumigil. Hindi na po kayo pwedeng pumasok. Tahimik ang paligid. Parang biglang tumigil ang hangin. Ano? Sabi ni Marco habang tumataas ang boses. Nagkatinginan ng driver at ang guard. Sir, may bagong instructions po. Mas lalong napakunot ang noon ni Marco. Instructions kanino? Hindi agad sumagot ang guard. Sa loob ng kotse, naguguluhan si Vanessa. Anong ibig niyang sabihin? Tanong niya. Tumingin ulit ang guard kay Marco. Halatang kinakabahan. Sir, may bagong may-ari na po ang property. Parang may malakas na kulog na bumagsak sa katahimikan ng gabi. Napatingin si Marco sa gate. Sa mansyon, sa guard. Anong pinagsasasabi mo? Galit niyang sabi. Hindi gumalaw ang guard. Sir, iyon pong utos sa amin. Sa loob ng SUV, naramdaman ni Vanessa ang biglang pagbabago ng atmosphere. Hindi na excitement ang nasa hangin, kundi confusion. At isang bagay na hindi nila inaasahan. Dahil sa mismong sandali na iyon, sa harap ng gate ng bahay na akala nilang naghihintay sa kanila, may pinto na hindi nabukas para sa kanila.
Tahimik ang gabi sa Forbes Park. Ang mahahabang puno sa gilid ng kalsada ay bahagyang gumagalaw sa malamig na hangin. Ang ilaw mula sa street lamps ay tumatama sa malalaking iron gate ng mansyon. Nagbibigay ng mahahabang anino sa driveway sa loob. Sa harap ng gate, nakahinto ang itim na SUV. Sa loob nito, nanginginig ang hangin sa tensyon. Nakatitig si Marco sa guard na nakatayo sa labas ng bintana ng driver. Hindi pa rin niya mapaniwalaan ang narinig. "Ano sinabi mo?" Mabigat niyang tanong. Hindi gumalaw ang guard. Halata ang kaba sa mukha nito. "Sir, may bagong may-ari na po ang property na ito." Parang sumabog ang galit sa loob ni Marco. "Anong kalokohan yan?" Sigaw niya habang binubuksan ang pinto ng kotse. Mabilis siyang bumaba. Ang tunog ng sapatos niya sa sementadong kalsada ay malakas sa tahimik na gabi. Sumunod na bumaba si Vanessa sa kabilang side naman ng kotse. Halatang naguguluhan. "Marco? Anong nangyayari?" Hindi siya sinagot nito. Diretso siyang lumapit sa guardhouse. Ang guard ay bahagyang umatras. "Sir, buksan mo ang gate!" Sigaw ni Marco. Hindi naman gumalaw ang guard. Mas lalo itong kinabahan. "Sir, hindi ko po pwedeng gawin yon." Napahawak si Marco sa gate na parang gusto niya itong hilahin. "Alam mo ba kung kanino mo sinasabi yan?" Galit niyang sabi. "Ako ang may-ari ng bahay na ito." Sa likod niya, naroon si Vanessa na tahimik lang na nagmamasid. Hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang mansyon sa likod ng gate ay maliwanag pa rin ang mga ilaw. Tahimik. Parang may mga taong nasa loob. "Marco," sabi niya ng mahina. "Baka may misunderstanding lang." Pero si Marco ay hindi na nakikinig. Lumapit siya sa guard, halos magdikit ang mukha nila. "Sinong nag-uutos sa'yo?" Tanong niya ng mariin. Ang guard ay halatang natatakot na. "Sir, iyon po ang bagong instructions." "Kanino?" "Sa bagong may-ari po." Napatawa si Marco. Hindi iyon masayang tawa. Galit. Pangmamaliit. "New owner?" Sabi niya. "Hindi mo ba alam kung sino ako?" Tahimik ang guard. "Sir, sorry po." Mas lalo pang nag-init ang ulo ni Marco. "Tumawag ka sa supervisor mo." "Sir, now." Nagkatinginan ng dalawang guard sa guardhouse bago ang isa pa ay nagmamadaling pumasok sa loob para tumawag. Sa labas ay nananatiling nakatayo si Marco sa harap ng gate. Huminga siya ng mabigat. Sa tabi niya naroon si Vanessa na ngayon ay medyo kinakabahan na rin. Hindi ito ang pagbabalik na inaasahan niya. "Marco, sigurado ka bang? Huwag ka munang magsalita." Putol ni Marco. Napahinto siya. Mula sa loob ng property makikita ang mahabang driveway na may ilaw sa gilid. Ang fountain sa gitna ay patuloy na umaagos. Pero may isang bagay na kakaiba. May ilaw sa living room ng mansyon. May gumagalaw na anino sa loob. Napakunot ang noon ni Vanessa. "Marco, someone's inside." Napatingin si Marco sa mansyon. Sa loob ng bahay na iyon ay may tao. Dahan-dahan siyang napangisi. "Good," sabi niya. "Mas mabuti. Dahil kung sino man ang nasa loob, malalaman nila kung sino talaga ang may-ari ng lugar na yon." Ilang segundo ang lumipas. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon sa malayo. Ang ilaw sa loob ay tumama sa driveway. May isang taong lumabas. Mula sa distansya, hindi pa malinaw ang mukha. Pero makikita ang eleganteng postura ng isang babae. Mabagal siyang naglalakad pababa ng mga hagda ng mansyon. Tahimik ang buong paligid. Pati ang mga guard ay napatingin sa kanya. Habang papalapit ang babae sa driveway lights, unti-unting lumilinaw ang mukha niya. Napahinto si Marco. Parang may malamig na hangin na dumaan sa katawan niya. "Imposible," bulong niya. Sa tabi niya napanganga si Vanessa. "Si Elena?" "Oo, si Elena." Nakatayo siya ngayon sa gitna ng driveway. Nakasuot ng simple ngunit eleganteng dress. Maayos ang buhok, kalma ang mukha.
Parang wala siyang pakialam sa galit na kumukulo sa harap ng gate. Tahimik siyang tumingin kay Marco. Pagkatapos ay nakaglakad siya papalapit. Ang tunog ng heels niya sa sementadong driveway ay malinaw sa tahimik na gabi. Sa bawat hakbang niya, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ni Marco. Hindi niya inaasahan na si Elena ang makikita niya rito. At lalong hindi niya inaasahan ang ekspresyon sa mukha nito. Hindi to galit, hindi umiiyak, kundi kalmado. Pagdating niya sa loob ng gate, ilang metro lang ang layo mula kay Marco, huminto siya. Tahimik silang nagkatinginan. Sa likod ni Marco halatang pagkalito ni Vanessa. "Anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Marco, tahimik lamang si Elena. Pinagmasdan niya silang dalawa. Ang bagong kasal mula sa Vegas. Ang lalaking minsan niyang minahal at ang babaeng pumalit sa kanya. Pagkatapos, bahagya siyang ngumiti. Isang ngiti na hindi agad maintindihan ni Marco. "Welcome back," sabi niya ng mahinahon. Lalong napakunot ang noon ni Marco. "Buksan mo ang gate," utos niya. Hindi naman gumalaw si Elena. Sa halip, bahagya siyang tumingin sa guard na natiling sarado ang gate. "Hindi ko magagawa iyon," sabi niya ng kalmado. Tumigas naman ang panga ni Marco. "Anong ibig mo sabihin?" Tahimik na tumingin si Elena sa kanya. Sa ilalim ng ilaw ng driveway, malinaw ang malamig na kumpiyansa sa kanyang mga mata. At sa sandaling yon, may pakiramdam si Marco na may isang bagay na mali. Isang bagay na hindi niya alam. Isang bagay na maaaring magbago ng lahat. At hindi pa niya alam. Tahimik ang buong kalsada sa Forbes Park. Ang malamig na hangin ng gabi dumadaan sa mga puno habang ang ilaw mula sa street lamps ay tumatama sa malalaking iron gate ng mansyon. Sa loob ng property, kumikislap ang fountain sa gitna ng driveway. Parang walang pakialam sa tensyon na nangyayari sa labas. Sa harap ng gate nakatayo si Marco. Galit, nalilito. Sa tabi niya ay si Vanessa, nakahawak pa rin sa braso niya. Pero ngayon ay may mas mahigpit na sa kabilang side ng gate. Nakatayo si Elena. Kalma, tahimik. At sa mga mata niya ay may kumpiyansang hindi kailanman nakita ni Marco noon. "Buksan mo ang gate," sabi ni Marco muli at mas mabigat na ang boses kesa kanina. Hindi naman gumalaw si Elena. Sa halip ay dahan-dahan siyang lumapit sa gate. Sa kamay niya ay may hawak siyang isang makapal na envelope. Ang tunog ng heels niya sa sementadong driveway ay malinaw sa tahimik na gabi. Habang papalapit siya sa gate, mas lalo siyang napagmasdan ni Vanessa. May kakaiba kay Elena. Hindi siya mukhang babaeng iniwan. Hindi siya mukhang babaeng nasaktan. Mukha siyang handa. Huminto si Elena ilang hakbang mula sa gate. Sa pagitan nila ay ang bakal na harang na naghihiwalay sa loob at labas ng mansyon. Tahimik silang nagkatinginan. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti. "Long trip?" Tanong niya ng mahinahon. Napahigpit ang kamao ni Marco. "Stop playing games," sabi niya. "Buksan mo ang gate." Hindi naman gumalaw si Elena. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang envelope sa kamay niya. "Hindi ako naglalaro," sagot niya. Napansin naman ni Marco ang envelope. "Ano yan?" Hindi agad sumagot si Elena. Sa halip, binuksan niya ang envelope at naglabas ng ilang dokumento. Makikita ang mga papel na may official stamps at signatures. Sa ilalim ng ilaw ng driveway, malinaw ang mga iyon. Napakunot ang noon ni Marco. "Anong kalokohan yan?" Tahimik na tumingin si Elena sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya ang linyang hindi inaasahan ng kahit na sino. "Binenta ko na ang mansyon." Parang may malakas na hangin na dumaan sa buong paligid. Isang segundo, 2, 3, walang gumalaw. Hindi agad nagsalita si Marco. Parang hindi niya narinig ng tama ang sinabi ni Elena. "Ano?" Tanong niya sa huli. "Binenta ko na ang mansyon." Ulit ni Elena, nakalmado pa rin ang boses. Napatawa si Marco. Hindi iyon totoong tawa. Parang hindi siya makapaniwala. "You're joking,"
Hindi naman gumalaw si Elena. Hindi rin siya ngumiti. Sa halip, inilapit niya ang dokumento sa gate para makita si Marco. Makikita ang title, Property Transfer Agreement. Napahinto ang tawa ni Marco. Unti-unting bumigat ang ekspresyon ng mukha niya habang binabasa ang unang linya. Imposible. Sa tabi niya ay napatingin si Vanessa sa papel. Ano yan? Tanong niya. Hindi naman sumagot si Marco. Nakatingin lang siya sa dokumento. Sa pangalan, sa perma, sa legal stamp. At sa linya na nagsasabing, ang property ay opisyal nang nailipat sa bagong may-ari. Hindi mo pwedeng gawin to. Sabi niya habang nakatingin kay Elena. Co-owner ako. Sagot niya. Legal. Tahimik ang buong paligid. Ang dalawang guard sa gilid ay hindi gumagalaw. Ang driver sa SUV tahimik lang na nakamasid. At si Vanessa, unti-unting nagbagong ekspresyon ng mukha niya. Wait, sabi niya habang tinitingnan si Marco. Marco, anong ibig sabihin nito? Hindi siya agad sinagot ni Marco. Sabihin mo sa kanya na hindi to totoo. Sabi niya habang hinahawakan ang braso ni Marco. Sabihin mo na hindi niya pwedeng gawin yan. Huminga ng malalim si Marco. Elena, sabi niya habang tumataas ang boses. Stop this nonsense. Tahimik lamang si Elena. Hindi to nonsense. Dahan-dahan niyang tinuro ang mansyon sa likod niya. Hindi na yan bahay mo. Parang may malamig na tubig na ibinuhos kay Vanessa. Ano? Sabi niya habang napapaatras. Tumingin siya kay Marco. Marco. Hindi niya alam kung sinong paniniwalaan. Si Elena o ang lalaking kasama niyang nagpakasal sa Vegas. Marco, sabihin mo sa kanya. Halos sigaw niya. Hindi to pwedeng mangyari. Pero si Marco, tahimik. Nakatitig lang siya sa dokumento sa kamay ni Elena. Dahil sa unang pagkakataon, may pakiramdam siya na maaaring totoo ito. At kung totoo, may malaking problema. Napansin ni Vanessa ang katahimikan niya. Marco, tanong niya ulit na mas mataas ang boses. Marco, say something. Huminga naman ng mabigat si Marco bago tumingin kay Elena. Kanino mo binenta? Tanong niya at bahagyang ngumiti si Elena. Sa isang kumpanya? Anong kumpanya? Hindi agad siya sumagot. Sa halip, tinupi ulit niya ang dokumento at ibinalik sa envelope. Sa likod niya, makikita ang mansyon na maliwanag pa rin ang ilaw. Ang parehong bahay na akala ni na Marco at Vanessa ay babalikan nila pagkatapos ng Vegas wedding. Ang parehong bahay na akala ni Vanessa ay magiging bagong tahanan niya. Pero ngayon, nagsisimula nang pumasok sa isip niya ang katotohanan. Kung totoo ang sinabi ni Elena, wala silang bahay. Wala silang lugar na uuwian. At ang mansyon na nasa likod ng gate ay hindi na naghintay para sa kanila. Napahawak si Vanessa sa noon niya. Oh my God! Sa sandaling yon, unti-unting nagiging malinaw sa kanya ang lahat. Ang kasal sa Vegas, ang excitement niya sa bagong buhay, ang mga plano niya para sa mansyon. Lahat ng iyon, maaring mawala sa isang iglap. Habang tahimik na nakatingin si Elena sa kanila mula sa loob ng gate, kalma, kontrolado, parang alam niya na sa bawat segundo na lumilipas, mas lalo pang lumulubog sa gulo ang dalawa sa labas ng gate. Tahimik ang gabi sa labas ng mansyon. Ang mga ilaw mula sa driveway tumatama sa bakal na gate na naghihiwalay sa dalawang mundo. Ang mundo sa loob, kung saan nakatayo si Elena ng kalmado, at ang mundo sa labas, kung saan nagsisimula ng mawala ang control ni Marco. Sa paligid, ang mga guard ay tahimik na nakamasid. Ang driver ng SUV ay nakaupo lamang sa loob ng sasakyan. Hindi alam kung dapat bang tumingin o umiwas. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Marco sa harap ng gate. Hawak pa rin ang galit na halos sumabog sa dibdib niya. Enough, sabi niya na mabigat. Tumitig siya kay Elena. Binenta mo ang bahay? Fine. Huminga siya ng malalim. Pero wag mong isipin na may kontrol ka sa buhay ko.
Bahagyang napataas ang kilay ni Elena. Talaga? Sumandal si Marco sa gate. Sa likod niya si Vanessa ay tahimik pero halatang kinakabahan na. Hindi mo ba naaalala kung sino ang may kontrol sa kumpanya? Sabi niya, may kumpiyansa sa boses niya. Ang kumpanyang itinayo niya mula sa simula. Ang kumpanyang nagbigay sa kanila ng lahat. Kung gusto kong palayasin ka sa lahat ng ari-arian ko, magagawa ko yan sa isang araw. Tahimik ang paligid matapos ang sinabi niya. Parang inaasahan niyang matakot si Elena. Napaatras ito na mapapahiya ito sa harap nilang dalawa. Pero sa halip, dahan-dahang ngumiti si Elena. Isang maliit na ngiti na lalong nagpalala sa tensyon. Marco, sabi niya ng mahinahon. Akala ko ba marunong kang magbasa ng documents? Napakunotang noon ni Marco. Anong ibig mo sabihin? Sa loob ng gate, dahan-dahang binuksan ni Elena ang envelope na hawak niya. Mula rito, naglabas siya ng isang makapal pa na set ng papel. Mas marami, mas opisyal. Makikita ang mga legal stamps at corporate seals. Napansin niyo ni Vanessa. Ano na naman yan? Tanong niya. Hindi siya sinagot ni Elena. Sa halip ay inilapit niya ang mga dokumento sa gate para makita ni Marco. Corporate ownership documents, sabi niya. Napakunot ang noon ni Marco. Anong kinalaman niyan dito? Tahimik na tumingin si Elena sa kanya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang sinabi ang susunod na linya. Dahil hindi na sa'yo ang kontrol ng kumpanya. Parang biglang tumigil ang hangin. Napatawa si Marco. Malakas. Parang hindi siya makapaniwala. You've lost your mind, sabi niya. Marco, sabi ni Vanessa habang hinahawakan ang braso niya. Baka, relax, putol niya. Tumingin siya kay Elena. Alam mo ba kung ilang taon kong itinayo ang kumpanyang yun? Tahimik lang siya. From nothing, dagdag niya. Wala kang alam sa negosyo. Ngunit habang nagsasalita siya, habang nawawala ang kalmadong ekspresyon sa mukha ni Elena, baka gusto mong basahin muna, sabi niya. Inaangat niya ang unang pahina ng dokumento. Sa ilalim ng ilaw, malinaw ang heading, Share Transfer Agreement. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Marco. Kinuha niya ang papel sa pagitan ng mga bakal ng gate. Binasa niya ang unang linya. Habang tumatagal, mas lalo siyang napapakunot ang noo. Imposible, bulong niya. Sa tabi niya, pilit sumisilip si Vanessa. Anong nakasulat? Hindi siya sinagot ni Marco. Patuloy lang siyang nagbabasa. Isang pahina, 2, 3. Habang mas binabasa niya ang dokumento, mas lalong bumibigat ang pakiramdam niya. Hindi to totoo, sabi niya sa huli. Tahimik na tumingin si Elena sa kanya. Totoo. Inilabas niya ang isa pang pahina. Signed by the board. Napahinto si Marco. Board? Hindi niya inaasahan iyon. Board resolution? Tanong niya, tumango naman si Elena. Last week. Napahigpit ang hawak ni Marco sa papel. Hindi ako sinabihan. Hindi ka rin available. Sagot na Elena. Bahagya siyang ngumiti. Busy ka, diba? Sa Vegas? Sa sandaling yun, napansin ni Vanessa ang pagbabago sa mukha ni Marco. Hindi na ito galit lang. May halong pag-aalala. Marco, sabi niya na mahina. Hindi pa rin siya sumasagot. Nakatitig lang siya sa dokumento, sa mga perma, sa bagong structure ng kumpanya at sa pangalan na nasa itaas. Elena Villanueva, 58%. Dahan-dahan siyang napatingin kay Elena. Sa unang pagkakataon mula nang dumating sila sa gate, may bahagyang pagkabigla sa mga mata niya. Paano mo nagawa to? Tanong niya. Tahimik siyang ngumiti. Legal leverage. Imposible. 40% of the shares were already under my name. Sabi niya. Naaalala mo ba? Unti-unting bumabalik sa isip ni Marco ang lumang kasunduan. Ang panahon na nagsisimula pa lamang ang kumpanya.
Ang desisyon ng lawyer na ilagay ang bahagi ng share sa pangalan ni Elena para sa protection ng assets. Noon hindi niya iyon pinansin dahil sigurado siyang siya pa rin ang may control. Pero ngayon, napagtanto niya ang problema. Kung nadagdagan pa ang shares ni Elena. Binili mo ang shares nila Lim at Cruz? Sabi niya. Tahimik namang tumango si Elena. Exactly. Sa tabi niya si Vanessa ay nagsisimula ng mataranta. Wait. Sabi niya. Marco, anong ibig sabihin nito? Tahimik si Marco. Hindi niya alam kung paanong sasabihin. Sa wakas, tumingin siya kay Elena. Sabihin mo sa kanya, sabi nito. Bahagya namang umiti si Elena. Pagkatapos, sinabi niya ang linyang tuluyang nagpabago sa lahat. Ako na ang majority owner. Tahimik ang buong paligid. Ang fountain sa loob ng driveway ay patuloy lang na umagos. Ang hangin ay malamig. At sa harap ng gate, 3 tao ang nakatayo sa gitna ng isang katotohanan na hindi na magbabago. Si Marco, ang lalaking dating may kontrol sa lahat, nakatayo ngayon sa labas ng sariling bahay habang ang babaeng iniwan niya hawak ng imperyo na itinayo niya. Nakatayo si Marco sa labas ng gate, hawak pa rin ang dokumentong ibinigay ni Elena. Ang papel ay bahagyang nanginginig sa kamay niya habang binabasa niyang muli ang mga linya na hindi niya gustong paniwalaan. Sa tabi niya ay si Vanessa. Tila nawawala na ng kulay ang mukha. Marco, sabihin mo sa akin na may mali sa mga papel na yan. Sabi niya at pilit pinipigilan ang kaba sa boses. Hindi naman agad sumagot si Marco. Ang mga mata niya ay nakatutok pa rin sa pangalan ni Elena sa dokumento. Majority owner. Sa loob ng gate, nakatayo si Elena na parang hindi naapektuhan ng kaguluhan sa harap niya. Tahimik lang siyang nakatingin sa dalawa. Parang alam na alam niya ang bawat emosyon na dumadaan sa kanila. Pero bago pa muling makapagsalita si Marco, may narinig na tunog ng paparating na sasakyan. Sa dulo ng kalsada, may 2 itim na sedan na papalapit sa gate ng mansyon. Napalingon ang lahat. Ang mga headlights ay tumama sa bakal ng gate habang dahan-dahang huminto ang mga kotse sa gilid ng SUV ni Marco. Isa-isang bumukas ang mga pinto. 3 lalaking bumaba mula sa unang sasakyan at 2 pa mula sa pangalawa. Lahat naka-formal suit, mga pamilyar na mukha. Napakunot ang noon ni Marco. Lim? Sabi niya nang may pagtataka. Si Roberto Lim, isa sa mga investors ng kumpanya, lumapit sa gate. Kasunod niya si Daniel Cruz at 2 senior executives mula sa Villanueva Holdings. Marco. Bate ni Lim, ngunit halata ang awkward na tono. Napatingin si Marco sa kanila. Anong ginagawa niyo dito? Tanong niya at wala agad sumagot. Sa halip ay tumingin si Lim sa loob ng gate. Kay Elena. Ma'am, sabi niya ng may respeto. Bahagya namang tumango si Elena. Thank you for coming. Napansin niyo ni Vanessa. Wait, bulong niya kay Marco. Bakit siyang tinatawag na lang, ma'am? Hindi sumagot si Marco. Sa loob ng gate lumapit si Elena sa gilid kung saan mas malinaw siyang makikita ng mga bagong dating. Ang ilaw mula sa driveway ay tumama sa kanyang mukha. Kalma, kontrolado, parang siyang may hawak ng buong eksena. Perfect timing, sabi niya. Lumapit si Lim sa gate. Sa kamay niya ay may hawak na isa pang folder. Board documents, sabi niya. Unti-unting lumamig ang pakiramdam ni Marco. Anong board documents? Tanong niya. Hindi naman sumagot agad si Lim. Sa halip, pinilapit niya ang folder sa pagitan ng bakal ng gate. Kinuha yon ni Marco at habang binubuksan ang folder, unti-unting lumalalim ang kunot sa noon niya. Sa unang pahina ay malinaw na nakasulat. Board resolution effective immediately. Naramdaman ni Vanessa ang kaba habang sumisilip sa papel. Marco, nagpatuloy siya sa pagbabasa. Sa bawat linya, mas lalo siyang napapahigpit ang hawak sa papel. Anong kalokohan to? Galit niyang sabi. Tahimik lamang si Lim. Board vote, sabi niya. Approved by majority shareholders.
Majority? Ulat ni Marco. Dahan-dahan siyang napatingin kay Elena. At doon nga niya naalala, 58% kay Elena. Si Elena ang may majority ngayon. Unti-unting bumigat ang pakiramdam niya. Ano ang nakasulat? Tanong ni Vanessa at hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin ito. Pero ginawa pa rin niya. At nang makarating siya sa huling pahina, parang may kumuyom sa dibdib niya. Marco, bulong ni Vanessa. Ngunit hindi na kailangan pang itanong. Dahil sa sandaling iyon, nagsalita na si Elena. Basahin mo ng malakas, sabi niya. Hindi gumalaw si Marco. Tamad ka na bang magbasa? Dagdag niya at napatingin siya kay Elena. May galit sa mga mata niya. Akala mo ba mananalo ka na? Sabi niya. Tahimik lamang si Elena. Sa halip lumapit siya ng isang hakbang sa gate. Sa likod niya ang mansyon ay maliwanag ang mga ilaw. Parang entablado ng isang eksena na matagal nang inihanda. Hindi to laro, sabi niya. Sa harap ng lahat ng mga guard ng mga executives ni Vanessa at ni Marco, dahan-dahan niyang inilabas ang isang final document mula sa envelope niya. Board decision, sabi niya. Inangat niya ang papel. Effective immediately. Huminto siya sandali. Diretso siyang tumingin kay Marco. Ang parehong lalaking minsan niyang minahal. Ang parehong lalaking nagtawanan sa restaurant habang tinatawag siyang poor wife. Sa wakas, dumating na ang sandali. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa labi niya. Pagkatapos, ay sinabi niya ang linyang matagal niya nang pinaplano. You're fired. Tahimik ang buong paligid. Parang pati ang hangin ay tumigil. Si Marco, ang lalaking dating CEO ng Villanueva Holdings, ay nakatayo ngayon sa labas ng gate. Walang bahay at ngayon wala na ring kumpanya. Sa tabi niya ay si Vanessa, tila nawala ng balanse sa narinig. What? Halos sigaw niya. Tumingin siya kay Marco. Marco, sabihin mo na hindi to totoo. Pero hindi na makapagsalita si Marco. Sa unang pagkakataon sa buhay niya ay wala na siyang kontrol. At sa loob ng gate, ang babaeng iniwan niya, ang babaeng tinawag niyang boring na asawa, ay nakatayo ngayon bilang taong nagpatumba sa buong mundo niya. Tahimik ang gabi sa labas ng mansyon. Ang ilaw mula sa driveway ay patuloy na tumatama sa malaking gate na naghihiwalay sa loob at labas ng property. Sa loob ay maririnig ang mahinang agos ng fountain sa gitna ng hardin. Ang mga puno ay bahagyang gumagalaw sa malamig na hangin. Sa labas ng gate nakatayo si Marco. Walang nagsasalita. Sa kamay niya ay nakahawak pa rin ng dokumento na nagpapatunay ng lahat. Ang papel na nagsasabing wala na siyang kumpanya, wala na siyang posisyon, at sa ilang sandali lang, wala na rin siyang bahay. Sa tabi niya si Vanessa, hindi para makapaniwala sa lahat. What do you mean fired? Sigaw niya. Tahimik ang mga executive sa gilid. Hindi sila nakialam. Ang lahat ng mata ay nasa tatlong tao sa gitna ng eksena. Si Marco, si Vanessa, at si Elena na nakatayo sa loob ng gate. Si Marco ay huminga ng mabigat bago tumingin kay Elena. Hindi to matatapos dito. Sabi niya at may galit pa rin sa boses niya. Pero ngayon ay may halo na ang desperasyon. Ngumiti lamang si Elena ng bahagya. Actually, sabi niya ng kalmado. Tapos na. Humakbang siya palayo ng kaunti mula sa gate. Parang wala nang dahilan para manatili pa roon. Sa likod niya, ang mansyon ay maliwanag pa rin ng mga ilaw. Pero hindi na iyon ang bahay ni Marco. Kung gusto mong kunin ang mga gamit mo, sabi ni Elena, makikipag-ugnayan na lang ang lawyer ko sa lawyer mo. Parang sampaleon sa mukha ni Marco. Hindi na siya bahagi ng bahay. Hindi na siya bahagi ng kumpanya. Hindi na rin siya bahagi ng mundo na akala niya ay kontrolado niya. Sa tabi niya si Vanessa ay lalong nagiging balisa. Marco, sabihin mo sa akin na may paraan pa. Sabi niya habang hinahawakan ang braso niya. Hindi pwedeng ganito, Marco. Tahimik lang si Marco. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi niya alam ang gagawin. Ilang minuto ang lumipas, ang mga executive sa isa-isang bumalik sa kanilang mga sasakyan.
Hindi na kailangan ng presensya nila. Tapos na ang board decision. Tapos na ang hatol. Bago sumakay sa kotse, lumapit si Roberto Lim sa gate at tumango kay Elena. "Good night, ma'am." Tumango siya pabalik. Pagkatapos ay umalis na rin sila. Unti-unting naging tahimik ulit ang kalsada. Sa harap ng gate naiwan sina Marco at Vanessa. At ang SUV na hindi nila alam kung saan pupunta. "Marco," sabi ni Vanessa habang nakatingin sa kanya. "Sabihin mo na may pera ka pa rin." Tahimik siyang tumingin sa kanya. "Of course, meron." "Then we can still fix this," sabi niya agad. Pero hindi siya nakasagot. Dahil alam niya ang katotohanan. Ang karamihan ng assets niya ay konektado sa kumpanya. Ang mga investment, properties, accounts. At ngayon, wala na siyang kontrol doon. Napansin ni Vanessa ang katahimikan niya. Unti-unti nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. "Marco," sabi niya ng mabagal. "Don't tell me." Hindi siya sumagot. At doon niya naintindihan. Napaatras siya ng isang hakbang. "You're kidding." Tahimik pa rin si Marco. "You said you owned everything," dagdag niya. "Akala ko ba ikaw may hawak ng kumpanya?" May halong galit na ngayon ang boses niya. "Vanessa, don't Vanessa me," putol niya. Ang babaeng kanina lang ay excited sa bagong buhay sa mansyon, ngayon ay nakatayo na sa madilim na kalsada. Walang bahay, walang plan. "At ang kasal natin? Para saan yun kung wala ka namang pera?" Parang tumigil ang mundo ni Marco sa narinig. Hindi niya inaasahan yun. Sa loob ng ilang segundo, tahimik silang nagkatitigan. At sa sandaling yon, may isang katotohanan na unti-unting lumilitaw. Hindi siya minahal ni Vanessa. Minahal nito ang buhay na kaya niyang ibigay. At ngayon, wala na iyon. "Unbelievable," sabi ni Vanessa habang umiiling. Lumapit siya sa SUV at kinuha ang handbag niya. "Kung wala kang pera, wala akong dahilan para manatili." Napatingin si Marco sa kanya. "You're leaving?" Napatawa siya na mapait. "What do you expect?" Sumakay siya sa likod ng isa pang taxi na dumaan sa kalsada matapos niyang tawagin ito. Bago isarang pinto, tiningnan niya si Marco. "You should have handled your wife better." Pagkatapos, umalis siya. Iniwan si Marco sa harap ng gate, mag-isa. Sa loob ng property, tahimik na pinagmamasdan ni Elena ang lahat mula sa driveway. Nakita niya kung paanong umalis ang taxi, kung paanong naiwan si Marco sa madilim na kalsada. Ang lalaking minsan niyang minahal, ngayon ay tila wala ng direksyon. Dahan-dahan siyang lumapit muli sa gate. Narinig ni Marco ang tunog ng heels niya at napatingin. Tahimik silang nagkatinginan. Ilang sandali, walang nagsasalita. Sa wakas, nagsalita si Elena. "Masakit ba?" Tanong niya at hindi naman agad sumagot si Marco. "Bakit mo ginawa to?" Tanong niya sa huli. Tahimik siyang tumingin sa kanya. Ang hangin ay malamig sa pagitan nila. Pagkatapos, dahan-dahan siyang ngumiti. Hindi mapait, hindi galit, kundi parang may lihim na alam niya matagal na. "Akala mo niloko mo ako?" sabi niya. Sandali siyang tumigil. Diretso siyang tumingin sa mata ni Marco. "Pero matagal na kitang nilalaro." Tahimik ang gabi matapos ang sinabi niya. At sa loob ng mansyon na hindi na kailanman babalikan ni Marco, ang babaeng akala niyang mahina ay nakatayo ngayon bilang isang taong may hawak ng kapangyarihan, kayamanan at kontrol sa sarili niyang buhay. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.